Isa siyang babaeng namumulot ng nga tirang pagkain sa marangyang restauran na iyon. Lihim siyang sinundan ng bilyonaryo at ang natuklasan nito ay yayanik sa buong pagkatao niya. Pinigil ni Ricardo ang kanyang kamay sa ere. Nanigas ang kanyang nga daliri bago pa man niya mahawakan ang malamig na baso inumin na naghihintay sa kanyang harapan. Napatigil ang kanyang pahinga. Ang ingay nga usapan sa pinaka-eksklusibong restaurant sa Bonifacio Global City ay biglang tila lumayo na parang nilamon nga ang katahimikang biglang kumalabok sa kanyang pandinig. 3 mesa mula sa kanyang kinaupuan, nakatayo ang isang babaeng inakala niyang tuluyan ng naglaho sa kanyang buhay. Kasalukuyang tinatalakay ng kanyang business partner mula sa Singapore ang isang merger plan para sa isang pharmaceutical company na nakakahalaga ng 55 bilyon. Ang abogado sa kanyang tabi ay abalang-abala sa pagtuturo nga graph ng kita ng may sigasig. Ngunit wala ni isang salita si Ricardo na narinig. Ang kanyang madidilim at karaniwang malamig na mga mata ay nakapako ngayon sa isang sulok ng silid, malapit sa service station kung saan inilalagay ng mga waiter ang mga maruruming plato. Sa gitna ngang tamba nga hindi pa nahuhugasang pinggan, nakatayo siya. Napapikit ng mariin si Ricardo, iniisip na pinaglalaruan lang siya ng kanyang isip dahil sa pagod, ngunit totoo ang babae. Siya ang parehong babae na iniwan niya 7 taon na ang nakalilipas. Ang matalinong babae na dating nagtatrabaho bilang isang air nurse sa pinakamagaling na ospital sa Maynila. Ang babaeng may napakagandang kinabukasan na minahal siya bago pa man makilala ang pangalang Ricardo sa buong bansa bilang haringang industriya ng parmasyutiko. Ngunit ang babaeng nakatayo ron ngayon ay hindi nakahawik ng anino na laging bumabagabag sa kanyang magabing malungkot. Suot ni Sofia ang isang kupas na dark blue na uniforme ng nurse, halatang palagi ng nilalabhan. Nakapatong dito ang isang itim na apron ng restaurant na puno ng mansa ng mantika at sarsa. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng basta-basta sa likod. Ang kanyang makamay na dati napakalambot at sanay sa pag-alaga ng mga sugat ng pasyente ay nababalot ngayon sa makapal na dilaw na rubber gloves na may mabitak na sa ilang bahagi dahil sa sobrang paggamit. Naramdaman ni Ricardo ang tila isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Pinanut niya si Sofia na kumilos ng may halatang kaba, tila isang taong laging pakiramdam ay pinagmamasdan. Hindi naglilinis ng mesa si Sofia. Sa mga kilos na planado at maingat upang hindi mahuli ng manager ng restaurant, kinokolekta niya ang matirang pagkain mula sa mga mamahaling plato. Mga piraso na lapu-lapu na hindi naubos, tinapay na hindi man lang nagala, at mga tira ng special fried rice na basta na lang iniwan ng mga customer na makakapalang pitaka. Lahat ng ito ay mabilis niyang inilagay sa isang malinaw na plastic bag na itinago sa lubang balde ng panlinis sa ilalim ng service station. Sir Ricardo, sa ngayon po ba kayo sa exclusivity clause na ito? Tanong NJ Abogado. Ang boses nito ay pumutol sa pagmumuni-muni ni Ricardo na parang kutsilyo. Hindi sumagot si Ricardo, hindi gumalaw ang kanyang mamata kahit kaunti. Nakita niya ang isang waiter na naka-unipormeng maayos na dumaan kay Sofia at sinadya siyang banggain ng malakas sa balikat. Tabi nga diyan, pabulong na sabing waiter na may tonong pandidiri, inis na kailangan pa niyang iwasan ang tagalinis na iyon. Kapag nakita ka ulit ng manager na nangalkal ng tirang pagkain, sisantehin ka agad ngayon din. Si Ricardo, isang lalaking sanay na wasakin ang makumpanya ng kalaban sa isang tawag lang, ay biglang naramdaman na kumikipot ang hangin sa paligid niya. Hinintay niyang tumayo si Sofia, hinintay niyang sumabog ang galit na dati laging tatak niya. Hinintay niyang sumagot si Sofia, ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit wala. Yumuko lang si Sofia, bahagyang umurong ang kanyang magabalikat, sumusuko at talunan. Nagbulong siyang paumanhin sa boses na halos hindi marinig, pagkatapos ay hinikpitan ang hawak sa plastic bag na puno kantirang pagkain at bumalik sa paglilinis ng mesa gamit ang isang maruming basahan. Ang tanawing iyon ay nakpaguhong isang bagay sa ang dibdib ni Ricardo.
Ang konsensya na sa lubang maraming taon ay ibinaw niya ng malalim sa ilalim ng mga mamahaling suit, mga kotseng bulletproof, at mga villa na may marmol ay biglang sumabog. Sir Ricardo, giit ang kanyang business partner mula sa Singapore na may halatang pagkainip sa boses. Binitawan ni Richardo ang pagkakahawa sa baso at ito'y gumulong sa mesa. Natapon ang pulang fruit juice sa ibabaw ng mga dokumentong nakakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Ang madilim na pulang likido ay kumalat na parang dugo sa puting papel. Tapos na ang meeting, sabi ni Ricardo sa boses na napakalalim at garalgal na nakpatahimik sa lahat sa mesa. Anong ibig mong sabihin, Ricardo? Malapit na tayong pumirma. Pigil ngang kanyang abogado na nanlalaki ang mamata. Biglang tumayo si Ricardo. Ang mabigat na silya na yari sa nara ay gumalaw ng marahas sa sahig na marmol. Nakuha niya ang atensyon ng ilang mga bisita mula sa mataas na lipunan na kumakain sa paligid. Wala siyang pakialam. Walang halaga ang 55 bilyon ngayon. Walang halaga ang merger. Naglakad siya patungo sa service station. Kailangan niyang kausapin si Sofia. Kailangan niyang maintindihan kung paanong ang pinakamatalinong babaeng nakilala niya ay nawi sa pamumulot ng tirang pagkain ng mayayaman. Ngunit bago pa man siya makatawid sa dining area, ang dobleng pinto ng kusina ay bumukas ng malakas. Lumabas ang manager ng restaurant habang marahas na hinihila ang braso ni Sofia. Sinabi ko na sayo, huwag kang lalabas sa dining area na ganyan kadumi ang suot mo. Sigaw manager sa mababang boses ngunit punong lason. Dumaan ka sa likod. Dalhin mo yung basura mo sa eskinita sa likod. Hindi lumaban si Sofia. Hawak niya ang dalawang mabibigat na plastic bag at nawala. Itinulak ngang manager papasok sa kailaliman ng kusina. Kinuyom ni Ricardo ang kanyang makamay. Mayroong isang mabangis na pagnanais sa loob niya na pumasok sa kusina, sakalin ang manager na iyon at bilhin ang buong gusaling ito ngayon din para lang tanggalin siya sa trabaho. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kung makikita siya ni Sofia doon na suot ang kanyang 500,000 na suot, ang kahihiyang mararamdaman nito ay magiging napakabigat para dalhin. Kailangan munang malaman ni Ricardo. Kailangang malaman kung saan pupunta si Sofia nang hindi nagpapaalam kaninuman at hindi pinapansin ang masigawng kanyang abogado mula sa loob ng restaurant. Mabilis na naglakad si Ricardo patungo sa pangunahing pinto. May nagbago ngayong gabi. Ang nakaraan ay biglang bumangga ng malakas sa kanyang buhay. Ang gabi sa Maynila ay mainit at nakakasakal. Halos tumakbo si Richardo palabas ng restaurant. Ang valet parking attendant ay halos hindi na nakahabol para kunin ang kanyang itim na Toyota Land Cruiser. Ang kanyang personal na driver ay nakmamadali nang buksan ang pinto sa likod gaya ng dati. Bumaba ka, Agus, ako ang magmamaneho ngayong gabi. Utos ni Ricardo sa isang gimachigas na tono. Naguluhan ang driver, hindi kailanman nagmamaneho si Ricardo ng mag-isa, pero si Ricardo, ang security protocol bumaba ka sa kotse ko ngayon din, sigaw ni Ricardo. Agad na sumunod ang driver. Sumakay si Ricardo sa driver's seat, pinaandar ang umuugong na Philippine engine at marahas na inapakan ang gas. Iniwan ang magintong ilaw at mamahaling matindahan ng BGC sa kanyang likuran. Inikot niya ang manibela patungo sa eskinita sa likod ng restaurant. Sakto ang kanyang pagdating. Sa ilalim ngang kumukurap na ilaw ngang poste na malapit ng mamatay, nakita niya si Sofia na lumabas mula sa service door. Naglalakad siya ng mabilis. Ang kanyang katawan ay nakayuko dahil sa bigat ng dalawang malalaking plastic bag na dala niya. Walang bag, walang jacket, tanging ang kupas na uniforme at sirang running shoes na tumutunog sa basang aspalto. Pinatay ni Ricardo ang ilaw ng kanyang sasakyan. Mula sa layong 60 metro, sinimulan niya itong sundan. Ang paglalakbay ay naging isang tahimik na pagpapahirap. Naglakad si Sofia ng ilang bloke hanggang sa makarating sa isang waiting shed na kinakalawang na at punong graffiti. Itinigil ni Ricardo ang kanyang sasakyan sa isang kanto, nagtatago sa dilim. Nakita niya si Sofia na niyayakap ang sarili sa kadiliman. Nakita niya si Sofia na sumisilip sa laman ng plastic bag.
Pinaningkitan ni Ricardo ang kanyang mga mata para makita ng mas malinaw. Sa ilaw nga sasakyang paminsan-minsang dumadaan, napansin niyang may kakaiba sa mga bagay na kinolekta ni Sofia. Hindi lang ito matirang pagkain. Sa pangalawang bagay may mga pipis na karton, mga basyong boteng salamin, at tila mga gamit na IV tube na pinulot mula sa basurahan ng isang botika sa dulong ng kalye. Ano ang ginagawang isang dating pinakamagaling na nurse sa mga basurang medikal? Isang lumang bus na nagbubuga ngang makapal na itim na usok mula sa tambutso nito ang huminto na may kasamang malakas na langit-ngit sa harap ng waiting shed. Sumakay si Sofia habang hinihila ang kanyang mga bag. Inapakan ni Ricardo ang pedal ng gas. Ang malaking Land Cruiser ay nagsimulang sumunod sa luma at sira-sirang pampublikong sasakyan. Ang tanawin ay biglang nagbago. Ang mga nagliliwanag na skyscraper, mga villa na may matataas na bakod at armadong guwardiya at malilinis na boulevard ay naiwan na sa malayo. Ang bus ay nagsimulang umakyat sa mga daan na lalong nagiging matarik sa gilid na lungsod. Nawala ang aspalto, pinalitan ng mabatong lupa, mga mapanganib na malalalim na butas at mga payat na gutom na aso na nakakalkal sa mga basurahan. Naramdaman ni Ricardo na may bumabara sa kanyang lalamunan. Ang kaibahan ay napakasakit. Natutulog siya sa makumot na seda. Ang babaeng minsan niyang pinangakuan ng habang buhay na pag-ibig ay naglalakbay sa gabi patungo sa ganap na karuhaan. Sa wakas ay huminto ang bus sa pinakamataas at pinakamadilim na bahagi ng komunidad ng mga squatter. Isang mazenam nga bahay na hindi tapos na nakapatong sa isa't isa sa gilid ng isang burol. Ang mga pader ay yari sa bitak-bitak na hollow blocks na hindi man lang napalastadahan. Ang mabubong ay yero lang na kinalawang, pinatungan ng mga lumang gulong para hindi liparin ng hangin. Bumaba si Sofia sa bus. Masyadong makipot at matarik ang daan para sa Land Cruiser ni Ricardo. Pinatay niya ang makina. Binuksan ang pinto at alam na alam niyang nilalabag niya ang lahat ng kanyang sariling security protocols. Ang isang lalaking may Patek Philippe na relo sa pulso na naglalakat ng mag-isa sa ganitong lugar sa hating gabi ay isang napakadaling target, ngunit wala sa isip niya ang takot sa mga sandaling iyon. Ang tanging naroon ay isang napakalakas na pagnanais na malaman kung ano ang nangyari kay Sofia. Bumaba siya sa sasakyan, tumapa sa basang putik gamit ang kanyang mamahaling sapatos na katat. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at sinimulan siyang sundan ng naglalakad. Pinapanatili ang distansya, dumidikit sa mga anino ng mga pader na hindi pa tapos. Ang amoy ng halumigmig, usok mula sa sinusunog na kahoy, at bukas na kanal ay pumuno sa hangin. Naging mabigat ang pahinga ni Ricardo. Nakita niya ang anino ni Sofia na hirap sa pag-akyat sa matarik na daan, paminsan-minsan ay humihinto para huminga. Nanginginig ang kanyang tuhod dahil sa bigat ng mabag, ngunit hindi siya tumigil. Mayroong isang bagay na nag-udyok sa kanyang mahakbang, isang matigas at nag-aalab na determinasyon. Sa wakas, huminto si Sofia sa harap ng pinakakawawang bahay sa buong kalye. Isang maliit na istruktura na halos lumubok na sa lupa. Ang pinto ay isang piraso lang ng kinakalawang na yero na sinigurado ng isang manipis na kadena. Isang mainit, madilaw, at napakahinang ilaw ang tumatagos mula sa mga siwang ng pinto. Nagtago si Ricardo sa likod ng isang pader ng sementadong blok na mga 12 metro lang ang layo sa kanya. Ang kanyang puso ay kumakabok ng napakalakas na parang sasakit ang kanyang dibdib. Pinanood niya si Sofia na ibaba ang mga bag sa lupa, nagmamadaling tanggalin ang dilaw na guwantes, isinuksok ang isang kinakalawang na susi sa padlock, at itinulak ang mabigat na pintong yero. Ang pinto ay umingit habang dahan-dahang bumubukas. Pinigil ni Ricardo ang kanyang hininga. Handa na siyang lumabas sa kanyang pinatataguan. Handa nang isigaw ang pangalan ni Sofia. Handa nang ilabas ang kanyang checkbook. Handa nang gawin ang lahat para ilabas ang babae sa impyernong ito.
Humakbang na nga siya pasulong. Nakabukas na ang kanyang bibig para magsalita, ngunit may isang bagay na tuluyang nagpatigil sa kanya. Ang mainit na ilaw mula sa loob ng bahay ay tumama sa mukha ni Sofia. Inihayag nito ang isang ngiti na biglang lumitaw, isang ngiti na puno ng purong pagmamahal at malalim na pananabik. Isang ngiti na sa isang iglap ay nakpawi sa lahat ng pagod sa kanyang mukha. Nandito na si Mama, anak ko, bulong ni Sofia sa isang basag ngunit malambing na boses. Mula sa kadiliman sa loob ng maralitang bahay, isang pares ng maliliit na paa na walang sapin ang tumakbo patungo sa pinto. Nanigas si Ricardo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang panginginig na pinahalong takot at pagkamangha ang gumapang mula sa kanyang batok hanggang sa dulong kanyang mga paa. Itinulos siya sa maputik na lupa. Sa may pintuan, mahigpit na nakayakap sa binti ng pantalon ni Sofia, lumitaw ang isang maliit na bata, nga 5 taong gulang. Nakasuot siyang isang kulay abong t-shirt na masyadong malaki para sa kanyang maliit at payat na katawan. Ngunit hindi ang karuhaan ng bata ang nag-alis ng hangin sa mga baga ni Ricardo, kundi ang kanyang mukha. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng bahay na yari sa yero, nakita ni Ricardo ang sarili niyang mga mata, sarili niyang ilong, ang makapal na itim na buho na eksaktong katulad ng sa kanya noong bata pa siya. Umubo ng malakas ang bata, isang tuyo at nakakapunit na tunok na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kalye bago siya tumingala kay Sofia. Mama, may dala kang gamot ni Ricky, tanong ng bata sa isang mahina at pagod na boses. Umatras si Ricardo ng isang hakbang, bumangga ng malakas sa sementadong pader sa kanyang likuran. Ang impact ay nagalis ng hangin sa kanyang mga baga. Ang nanginginig niyang kamay ay umakyat sa kanyang bibig. Sinusubukang pigilan ang sigaw ng takot at malalim na realisasyon na halos pumunit sa kanyang lalamunan. 7 taon. Iniwan niya si Sofia eksaktong 7 taon na ang nakalipas. Ang bilyonaryo, ang taong kumokontrol sa buhay at kamatayan sa pambansang merkadong parmasyutiko ay napaluhod sa malamig na putik. Ang buong mundo ay gumuho sa kanyang mabalikat. Ang batang may sakit na nakatago sa ganap na karuhaan ay kanyang anak. Ang malamig na putik ay tumagos sa mamahaling Italian wool na pantalon ni Ricardo. Ngunit hindi niya naramdaman ang lamig. Wala siyang naramdaman kundi ang malakas na paktibok ng kanyang puso na humahampas sa kanyang matadiyang. Nakaluhod sa dilim na ang parehong kamay ay nakabaon sa mamasa-masang lupangang komunidad na iyon. Hindi niya maalis ang kanyang tingin sa tanawing nangyayari 12 metro sa kanyang harapan. Ang kinakalawang na pintong yero ay bahagya pa ring bukas. Ang madilaw na ilaw ay nagbibigay liwanag sa aninong babaeng minsan niyang pinangakuan ng proteksyon at sa anak na hindi niya alam na nabubuhay pala. "Oh, anak, dala ni Mama ang gamot mo," sagot ni Sofia sa boses na pilit pinatatak ngunit wasak na sa pagod. Umubo ulit si Ricky. Hindi ito ordinaryong ubot sipon. Ito ay isang malalim, basang tunok na yumanik sa maliit na katawan hanggang sa tuluyan itong yumuko. Agad na ibinaksak ni Sofia ang mabak ng basura, lumuhod sa sementadong lupa at niyakap ng mahigpit ang bata. Sinakal ni Ricardo ang sariling boses habang tinatapan ang bibig ng maputik na kamay. Ang mamata ni Ricky ay kanyang mamata, ang hugis ng kanyang baba, ang parehong makapal na itim na buhok. Para siyang tumitingin sa sarili sa salamin ng nakaraan, ngunit marupok, kulang sa nutrisyon at nabubuhay sa sukdulang kahirapan. Masakit ang dibdib ni Ricky, ma, bulong bata habang isiniksik ang mukha sa lig ni Sofia. "Sandali na lang, gagaling ka na, anak. Sandali na lang, tingnan mo kung anong dala ni Mama." Mula sa kanyang pinagtataguan, pinilit ni Ricardo na tingnan ng mas malinaw. Pinanut niya si Sofia na may nanginginig ngunit sanay namga kamay na binubuksan ang plastic bag na dala niya mula sa restauran. Hindi pagkain ang inilabas niya, kundi ang mabasyong botengang salamin at mga plastic tube na pinulot niya mula sa basurahan ng botika. Si Ricardo, ang higante ng industriya ng parmasyutiko, ang taong nagtatakda ng presyo ng kalusugan ng milyon-milyong tao, ay nanunot ng may pangingilabot sa nangyayari.
Dinala ni Sofia ang magabote sa isang maliit na kahoy na mesa na nakatagilit. Naglabas ng isang bote ng alkohol, isang bagong hiringgilya na binili sa kakarampot na tip na nakuha niya at sinimulang hugasan at i-sterilize ang mga ginamit na tubo na may katumpakan ng isang klinisyan. Pagkatapos ay kinuha niya ang 3 bote na tila walang laman gamit ang isang manipis na karayom. Sinipsip niya ang mapatak ng natirang likido sa ilalim ng bawat bote. Pinahirapang kolektahin ang hindi hihigit sa 1 mililiter ng malinaw na likido sa pangunahing hiringgilya. Nakilala ni Ricardo ang label sa mga bote kahit sa malayo. Iyon ay Pulmogenics V, ang pinakabagong henerasyon ng pediatric na gamot para sa malubhang respiratory disorders sa mga bata. Isang gamot na ginawa ng sarili niyang kumpanya. Isang gamot na ang presyo ay tinriple niya noong nakaraang taon para ma-maximize ang tubo bago ang merger sa kanyang partner mula sa Singapore. Ang isang buwang gamutan ay maaring umabot sa angkaman 300,000. Si Sofia, isang award-winning nurse, ay isinusugal ang kanyang kalayaan nangangalkal ng biological waste para kunin ang matira-tirahan ng ampules na itinapon ng mayayaman para lang mapanatiling buhay ang kanyang anak. Ang anak ni Ricardo. Dito ka umupo, champion, sabi ni Sofia habang inihahanda ang isang makeshift na nebulizer na gawa sa bahay na konektado sa hiringgilya. Sumunod ang bata ng walang reklamo, sanay na sa ritual na ito. Habang nagsisimulang umugong ang lumang makina, itinutulak ang nakalap na gamot sa mga baga ni Ricky. Napasandal si Sofia sa pader na hindi napinturahan. Ipinikit niya ang kanyang mamata at sa unang pagkakataon sa buong gabing iyon, isang patak ng luha ang tahimik na dumaloy sa kanyang maruming piski. Gustong sumiga ni Ricardo, gustong tumayo, sipain ang pintong yero, ilabas ang kanyang checkbook at bilhin ang buong ospital ngayong gabi. Gusto niyang yakapin ang bata at humingi ng tawad kay Sofia hanggang sa maubos ang kanyang boses. Nakasandal na siya sa sementadong pader, handa nang lumabas mula sa dilim. Ngunit huminto siya. Ano ang sasabihin niya? Hello Sofia, patawarin mo ako sa pag-iwan sayo para sa tagapagmana ng isang business empire 7 taon na ang nakalipas. Eksakto nung sinabi mong may mahalaga kang sasabihin sa akin, papasok siya sa bahay na iyon suot ang isang suwet na mas mahal pa sa kinita ni Sofia sa loob ng 7 taon ng paglilinis ng mesa. Tatakbo si Sofia o mas malala pa, itataboy siya. At may napakatinding dahilan para gawin iyon, umatras si Ricardo pabalik sa dilim. Dahan-dahang isinara ang pintong yero mula sa loob na may langit-ngit ng metal, pinutol ang tanging sinangang ilaw at iniwan siyang mag-isa sa mamasa-masang kadiliman ng kalye. Kailangan niyang kumilos, ngunit sa matalinong paraan. Ang kahirapang dinaranas ni Sofia ay hindi makatuwiran. Siya ang pinakamagaling na nurse sa kanyang henerasyon. Nag-aagawan ang high-end na pribadong ospital para kunin siya. Ang paglilinis ng tirang pagkain sa isang restauran ay hindi lang masamang kapalaran. Ito ay isang bagay na statistically impossible. May isang taong sumira sa kanya at determinado si Ricardo na alamin kung sino. Naglakad siya pabalik sa kanyang Land Cruiser. Ang kanyang sapatos na katad ay sira na, ang kanyang suit ay maputik, ngunit ang kanyang utak ay gumagana sa nakamamatay na bilis. Pinaandar niya ang makina. Ang ugong nito ay sumira sa katahimikan ng madaling araw. Kinuha niya ang kanyang encrypted satellite phone mula sa console at tinawagan ang isang espesyal na numero. 2 ring. Handa na po, Sir Ricardo. Ang boses sa kabilang linya ay magaspang, propesyonal at hindi man lang inaantok kahit 3:00 ng umaga. Andres, kailangan ko ang lahat, walang labis, walang kulang. Tungkol kanino po, Sir? Sofia, dating nurse sa St. Michael's Medical Center. Gusto kong malaman kung nasaan siya sa nakalipas na 7 taon, saan siya nagtrabaho, sino ang nag-hire at nagtanggal sa kanya, ang kanyang bank account, ang kanyang medical records. Gusto kong malaman kung sino ang nagbebenta sa kanya ng bigas at sino ang naniningil sa kanya ng kuryente.
Lahat yan ay dapat nasa mesa ko bago mag-alas 8 ang umaga. At Andres, opo, sir. Kung malaman mong may nanakit sa kanya, gusto kong ang pangalan ng taong iyon ay nakasulat sa pulang tinta. Ang sikat ng araw sa Maynila ay tumatagos sa mga higanteng salamin ng bintana ng gusali ng kumpanya ni Ricardo. Ngunit, ang pangunahing silit sa ika, 40 palapag ay malamig na parang yelo, hindi natulog si Ricardo kahit isang segundo. Nakatayo siyang nakatalikot sa bintana, nakatingin sa lungsot na nakalatak sa ibaba, suot pa rin ang parehong maputik na suet mula kagabi. Ang pintong yari sa nara ay bumukas ng walang katok. Si Andres, isang dating military intelligence officer na ngayon ay nagtatrabaho bilang pinakamabangis na private investigator sa hanay nga elite sa Maynila, ay pumasok sa silid. Dala niya ang isang matigas na itim na leather briefcase. Hindi siya nakomento sa magulong itsura ng kanyang boss. Naglakad lang siya patungo sa tempered glass na mesa at ibinagsak ang isang makapal na folder sa ibabaw nito. Ang tunog ng pagbaksak ay umalingaw-ngaw na parang putok ng baril sa katahimikan ng silid. Mahirap hukayin, Sir Ricardo, sabi ni Andres habang pinakrus ang kanyang mamaga braso. May isang taong nahirap na burahin ang babaeng ito sa sirkulasyon. Hindi nila siya gustong patayin. Gusto nilang siguraduhin na hindi siya mabubuhay. Dahan-dahang lumingon si Ricardo. Ang kanyang mata ay pula at puno ng ugat. Naglakad siya patungo sa mesa at binuksan ang folder. Ang unang pahina ay isang larawan ni Sofia na kuha 7 taon na ang nakalipas. Nakangiti siya sa kanyang perpektong puting uniforme. Ang pangalawang pahina ay isang larawan na kuha kahapon. Si Sofia na lumalabas sa likod ng eskinitang restauran habang daladala ang mga bag ng basura. Ang kaibahan ay parang isang direktang saksak sa kanyang puso. Ipaliwanag mo, utos ni Ricardo sa paus na boses. Hindi nag-resign si Sofia sa trabaho niya, sir. Binawi ang kanyang lisensya sa pagpapraktis. Eksaktong 4 na taon at 10 buwan na ang nakalipas. Agad na nag-compute si Ricardo sa kanyang isip. 2 buwan matapos niyang iwan si Sofia at pakasalan si Isabelle para paksamahin ang 2 business empire ng kanilang mapamilya. Bakit? Git niya habang binubuklat ang mga pahinang punong selyong korte at notarial acts. Inakusahan siya and gross medical, negligence at panyanakaw NG narcotics sa Lube NG St. Michael's Medical Center. Ang maakusasyon ay napakabrutal. Ayon sa kaso, nagnakaw daw siya ng morphine at mamahaling pediatric drugs mula sa inventaryo para ibenta sa black market. Inakusahan din siyang namameke ng medical records at naglalagay sa panganib sa buhay ng mga pasyente. Hinampas ni Ricardo ang kanyang kamao sa salamin ng mesa nang may ganitong lakas na umugong ang istruktura nito. Kasungalingan yan, sigaw ni Ricardo na may hindi mapigilang galit. Hindi kailanman gagawin iyon ni Sofia. Ang trabaho niya ang buhay niya. Mas pipiliin niyang mamatay sa gutom kaysa magnakaw ng isang tableta mula sa kanyang pasyente. Gawa-gawa lang ito. Alam ko po, sir. Sagot ni Andres nang may clinical na kahinahunan, hindi man lang natinag sa pagsabog ng galit. Alam din ng medical board noon na hindi sapat ang ebidensya, muntik na nilang isantabi ang kaso, pero may isang taong nakialam, nanigas si Ricardo. Isang patang malamig na pawis ang dumaloy sa kanyang batok. Tumingala siya sa kanyang investigator. Sino? Inabot ni Andres ang kanyang kamay, kinuha ang isang dokumento mula sa likod ng folder at idinulas ito sa ibabaw ng mesa. Iyon ay isang katibayan ng isang international bank transfer na nakakahalaga ng 1,062.5 milyon na ipinadala sa personal na account ng Director ng St. Michael's Medical Center na may petsa eksakto sa araw na tuluyang binawi ang lisensya ni Sofia. Ang pangalan ng nagpadala ay malinaw na nakalimbag sa letterhead ng bangko, Montelibano Family Foundation. Biglang nawalan ng hangin ang mga baga ni Ricardo. Nagsimulang umikot ang mundo sa paligid niya. Montelibano ang apelido ni kaniyang ina. Isabel, ang kanyang asawa ngayon,
Ang asawa ninyo, si Ma'am Isabel, ang namamahala sa foundation na iyon noon. Patuloy ni Andres na parang nagbabasa lang weather report, pero hindi pa iyan lahat. Sinubukan ni Sofia na maganap ng trabaho sa mga pampublikong ospital, maliliit na klinika, kahit na sa mga botika sa kanto. Sa tuwing makakakuha siyang interview, ang law firm ng pamilya Montelibano ay nagpapadala ng liham ng pananakot na naglalaman ng bilyon-bilyong pisong demanda sa sinumang maglakasloob na i-hire siya. Napaupo si Ricardo sa leather na upuan. Ang ulat ay isang hatol na kamatayan. Hindi lang siya tinanggal sa trabaho ni Isabela. Sistematikong tinugis niya si Sofia, isinara ang bawat pinto, ikinandado ang bawat pagkakataon, dahan-dahang sinakal siya hanggang sa ang tanging natitirang pagpipilian para sa Aisa sa pinakamagaling na nurse sa bansa ay ang mamulot na basura sa restauran para hindi mamatay sa gutom. Bakit? Bulong ni Ricardo na may lalamunang lalong kumikipot. Bakit ganun kalupit? Nanalo na si Isabel. Pinakasalan ko siya, natuloy ang pharmaceutical merger. Hindi kami hinanap ni Sofia. Bakit kailangan siyang sirain ng ganito? Nanahimik si Andres sandali. Ang kanyang mukha na karaniwang kasing tigas ngang bato ay nakpakita ngang isang sulyap ng tunay na empatiya. Binuklat niya ang huling pahina ng ulat. Iyon ay isang medical record mula sa isang maliit na klinika sa gilid na lungsod na may petsang 4 na taon at 3 buwan na ang nakalipas, isang birth certificate. Dahil hindi nag-isa si Sofia noong iniwan ninyo siya, sabi ni Andres sa napakahinang boses. May nalaman si Isabel na tila hindi ninyo alam. Buntis si Sofia at hindi kailanman papayagan ng pamilya Montelibano na ang isang anak sa labas ay magbanta sa mana at sa ganap na kontrol sa monopolyo na parmasyutiko na kanilang itinatayo kasama ninyo. Ang katahimikan sa 40 palapag ay naging ganap, nakakabingi. Kinuha ni Ricardo ang birth certificate na may nanginginig na mga kamay. Dun, nakalimbag sa itim na tinta, ang pangalan ng bagong silang na sanggol, Ricky. Ang espasyo para sa pangalan ng ama ay iniwang blanco sa isang paraan na nakakapunit ng puso. Ipinikit ni Ricardo ang kanyang mga mata at ang imahe ni Ricky na umuubo sa dilim sa bahay na may sahig na lupa gumagamit ng isang makeshift na nebulizer mula sa basurang medikal ay tumama sa kanya na may lakas ngang isang tren. Ang kanyang anak ang lehitimong tagapagmana ng buong kaharian ng salamin at bakal kung saan siya nakaupo ngayon. Alam kanyang asawa, pinondohan ng kanyang asawa ang pagdurusa ng babaeng minahal niya para ibaon ang sarili niyang anak sa walang katapusang kahirapan. Idinilat ni Ricardo ang kanyang mata. Ang konsensyang nagpaparalisa sa kanya mula pa kaninang madaling araw ay tuluyan ng nawala. Sa halip, isang madilim na apoy, isang malamig at kalkuladong galit ang pumasok sa bawat selulang kanyang katawan. Tumayo siya. Ang kanyang postura ay ganap na nagbago. Hindi na ito isang talunang negosyante. Ito ay isang predator na handang wasakin ang sarili niyang kaharian. Andres, sabi ni Ricardo sa isang boses na tila kayang palamigin ang impyerno, "Opo, sir. Kanselahin mo lahat ng schedule ko. I-freeze mo lahat ng personal bank accounts ko na may access si Isabel. I-block mo ang access niya sa lahat ng credit cards at agad na tanggalin ang pangalan niya sa lahat ng ari-arian. Sir, magsisimula iyon ng isang legal na digmaan sa pamilya Montelibano ngayon din. Babagsak ang stocks ng kumpanya. Hayaan mong bumaksak." Sagot ni Ricardo habang isinasara ang butones ng kanyang maputik na suit ng may ganap na kahinahunan. "Gusto kong nasa lansangan ang pamilyang iyon bago mahating gabi. Susunugin ko ang kumpanyang ito hanggang sa pundasyon kung kinakailangan." Kinuha ni Ricardo ang susing kanyang kotse mula sa mesa at matatag na naglakad patungo sa pinto. "Saan po kayo pupunta, sir?" tanong ni Andres. Huminto si Ricardo sa may pintuan. Ang kanyang nga mata ay nagnining na may isang mabangis at mapanganib na determinasyon. "Hahanapin ko ang manager ng isang restaurant. Pagkatapos ay babawiin ko ang pamilya ko.
Ang ugong ng V8 engine ay umalingaw-ngaw sa mga salaming pader ng business district ng Makati. Nagmamaneo si Ricardo na parang sinasapyan. Dumiretso siya sa mga kalsada ng BGC nang walang pakialam sa traffic lights o speed limits. Ang magulong ng bulletproof na Land Cruiser ay umingit ng malakas ng bigla siyang pumreno sa harap mismo ng pangunahing pinto ng restauran. Hindi na niya hinintay ang valet. Iniwan niyang nakabukas ang makina ng sasakyan. Hinarangan ang daan ng iba pang mamahaling kotse. Pagkatapos ay itinulak ang pintong yari sa nara ng may lakas na nagpayanik sa masalamin nito. Ang loob nga restauran ay abala sa oras ng tanghalian. Puno ang bawat mesa nga executive, politiko at mga socialite. Ngunit hindi nakita ni Ricardo ang isa man sa kanila. Ang kanyang paningin ay gumala sa silid na parang isang predator na naghahanap ng biktima at pagkatapos ay narinig niya ito. Ang boses ay nagmula sa pasilyo na nagkokonekta sa pangunahing dining area at sa kusina. Isang matinis na boses na punong pang-insulto at kayabangan. Sinabi ko na sayo, hindi nililinis ang mamesa sa teraseng ganitong basahan. Boba ka ba? Sigaw nga manager. Isang lalaking nakasuot ng masikip na kulay abong polo na namumula ang mukha sa pinipigilang galit. Tingnan mo nga, yang itsura mo, nakakadiri, amoy squatter. Nagsisimula nang magreklamo ang mga bisita kapag nakikita ka. Naglakad si Ricardo patungo sa pasilyo na may mahahaba at mabibigat na hakbang, kumukulo ang kanyang dugo. Pagliko niya sa kanto, ang tanawing nasa harap niya ay tumama na parang isang blok ng semento. Si Sofia ay nakasandal sa stainless steel na pader ng kusina. Suot pa rin niya ang parehong kupas na uniforme, bitbit ang isang mabigat na tray na puno ng maruruming plato. Ang kanyang tingin ay nakapako sa sahig. Tinitiis ang kahihiyan sa isang nakakabagbag damdaming katahimikan, kinakagat ang labi para hindi umiyak. Itinaas ng manager ang kanyang kamay. Itinutok ang isang nagbabantang hintuturo ilang sentimetro lang mula sa mukha ni Sofia. Kapag nakita kitang nagtatabi ng kahit isang pirasong tinapay mula sa tirang pagkain ng bisita, alis ka. Alis ka at sisiguraduhin kung hindi ka makakakuhang trabaho kahit bilang tagahugas ng plato sa buong siyudad na to. Narinig mo? Hinawakan ng kamay ni Ricardo ang kwelyo ng manager bago pa man makahinga ang lalaki para magpatuloy. Sa isang marahas at walang awang kilos, hinila ni Ricardo ang lalaki paatras, inalis siya sa personal na espasyo ni Sofia at ibinagsak siya ng may nakakatakot na lakas sa bakal na pintong isang industrial refrigerator. Ang tunong nga pagbagsak ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Ang makawali ay tumigil sa pag-init. Ang makusinero ay natigilan sa kanilang mga pwesto. Ang manager ay nagahabol ngang hininga. Nanlaki ang kanyang nga mata nang makilala niya ang mukha ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa na ngayon ay naging isang galit na hayop. Sir Ricardo, utal ng manager habang sinusubukang kumawala sa bakal na pagkakahawak na sumasakal sa kanyang pahinga. Hindi sumigaw si Ricardo, ang kanyang boses ay lumabas na mababa, paos, nanginginig sa isang bantang kamatayan na napakatoto na tila bumigat ang hangin sa kusina. Subukan mong ulitin, hinahamon kita. Ulitin mo kahit isang salita sa kanya. Ako'y empleyado lang siya. Pautal-utal na sabing manager habang nanginginig. Dati mo siyang empleyado, putol ni Ricardo habang hinihigpitan ang pagkakahawak hanggang sa magsimulang mangitim ang mukha ang manager. Kakabili ko lang ng gusaling ito kasama ang pesteng restauran na ito. Mayroon kang eksaktong 3 minuto para umalis sa ari-arian ko bago ko tawagan ang security team para kalatkarin ka palabas sa eskinita ng basura. At maniwala ka sa akin, sisiguraduhin kong hindi ka makakapamuno nga kahit isang karinderya sa siyudad na ito sa natitirang bahagi nga iyong kahabag-habag na buhay. Binitawan siya ni Ricardo ng may malakas na tula. Natumba ang manager, napaluhod, tumayo ng pasuray-suray at tumakbo patungo sa emergency exit, putlang-putla na parang bangkay. Ang katahimikan sa kusina ay ganap,
walang humihinga. Dahan-dahang lumingon si Ricardo na humihingal pa rin, umaasang makikita ang isang tingin ng ginhawa mula sa babaeng kaliligtas niya lang. Ngunit hindi siya tiningnan ni Sofia ng may pasasalamat. Ang tray na puno ng maruruming plato ay bumaksak na sa sahig, basak na basak. Tinitihan siya ni Sofia na may malalaking makamata. Ngunit ang nasa loob nito ay hindi pagkagulat. Tanging purong takot, primitive at visceral. Umatras siyang isang hakbang, inapakan ang mangga basag na porselana ng walang pakialam. Mabilis at hindi regular ang kanyang pahinga. Sofia, bulong ni Ricardo habang lumalapit sa kanya. Iniabot ang nanginginig niyang kamay. Ang lahat ng lakas at galit na ipinakita niya kanina ay tuluyan ng naglaho. Huwag, ang salitang lumabas sa bibig ni Sofia ay hindi isang pagbati, kundi isang pagtanggi na puno ng panik. Tumalikod siya at tumakbo. Itinulak niya ang mabigat na dobleng pinto ng service at tumakbo sa eskinita sa likod. Sofia, sandali. Sigaw ni Ricardo. Hinahabol siya. Ang walang-awang sikat ng hapon ay tumatama sa aspalto ng eskinita. Pinupuno ang hangin ng amoy ng basura at halumigmig. Lumabas si Ricardo sa nakakasilaw na liwanag at nakita si Sofia ilang metro lang sa unahan niya. Desperadong sinusubukang buksan ang kinakalawang na padlock ng kanyang lumang bisikleta. Naabutan siya ni Ricardo sa tatlong malalaking hakbang. Hinawakan niya ang braso ni Sofia ng marahan, natatakot na mabali ang babae sa kanyang kamay. Bitawan mo ako, sigaw ni Sofia ng may nakakabagbag damdaming lakas. Lumingon siya na may galit ng isang leonang nasukol at itinulak ang dibdib ni Ricardo gamit ang parehong kamay sa lahat ng natitira niyang lakas. Umatras si Ricardo, natamaan sa tinding reaksyon. Huwag mo akong hawakan, huwag mo akong hahawakan, sigaw niya na may luhang galit at desperasyon na dumadaloy sa kanyang pawisang pisngi. Para saan ka pa dumating? Para ipahiya ako? Para makita kung gaano na ako kababa? Nakita mo na, di ba? Nakita mo na kung ano na ako ngayon? Ngayon umalis ka na. Sofia, makinig ka sa akin. Sa ngalan ng Diyos, alam ko na ang lahat. Kagabi pumunta ako sa bahay ninyo. Sinundan kita. Nakita ko ang bata. Ang masalitang iyon ay parang mga bala na ipinutok mula sa malapitan. Tuluyang natigilan si Sofia. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang makamay na nakasuot pa rin ng dilaw na plastic gloves ay bumaksak sa kanyang tagiliran, nanginginig ng hindi mapigilan. Binuksan niya ang kanyang bibig para magsalita. Ngunit tila ayaw pumasok ng hangin sa kanyang ngabaga. Nakita ko siya, Sofia. Patuloy ni Ricardo sa isang basak na boses, maingat na lumalapit sa kanya. Ang maluhang purong sakit ay nagsimulang mabuo sa gilid ng kanyang mata. Nakita ko ang ginawa mo sa hiringgilya. Nakita ko ang gamot na kinolekta mo. Nakita ko kung paano sinisingil ng sarili kong kumpanya ang buhay ng batang iyon. Alam ko ang tungkol sa pagbawi ng lisensya mo. Alam ko ang tungkol sa St. Michael's. Alam ko na gawa-gawa lang lahat iyon ni Isabel. Ipinikit ni Sofia ang kanyang mata at bumuhos ang isang pigil na hikbi. Isang tunog na kumakaskas sa lalamunan na parang basag na salamin. Tinakpan niya ang kanyang mukhang maruruming kamay, napasandal sa pader nga eskinita. Hindi na siya ang galit na leona kanina. Siya ay isang babaeng wasak. Pagod hanggang sa buto dahil sa dikmaang nilabanan niya ng mag-isa sa dilim sa loob ng maraming taon. Lumapit si Ricardo, pinutol ang distansya sa pagitan nila, huminto ilang sentimetro lang mula sa kanya. Gusto niya itong yakapin, gusto niyang itago mula sa mundo. Ngunit alam niyang wala siyang karapatan, hindi pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa. Patawarin mo ako, bulong ni Ricardo, at sa unang pagkakataon sa buong kanyang pagiging matanda, ang lalaking kumokontrol sa isang imperyo ay umiyak sa harap ng ibang tao. Patawarin mo ako, hindi ko alam. Sumpaman sa Diyos, Sofia, hindi ko alam na sinira ka niya ng ganon. Hindi ko alam na binawi ang lisensya mo. Dahan-dahang inangat ni Sofia ang kanyang mukha, ang kanyang matang pula
at namamaga ay tumitik sa kanya nang may malamig at malalim na put na nakpatigas sa dugo ni Ricardo. At ano ang silbingang patawat mo, Ricardo? Sabi niya sa isang boses na puno ng lason. Hindi mabibiling ang patawat mo ang gamot ng anak ko. Hindi mapapabama, patawat mo ang kanyang lagnat. Hindi mabubura nga, patawat mo ang gabing kinailangan kong matulog sa lansangan na may matinding takot dahil pinapahanap ako nga tauhan nga asawa mo. Naramdaman ni Ricardo na nawalan ng balanse ang mundo. Matauhan ni Nino, tanong niya na may biglang kahungkagan sa kanyang tiyan. Sofia, sabihin mo ang totoo. Ang batang iyon, ang batang nakita ko sa bahay na Yero, si Ricky. Ang katahimikan sa eskinita ay naging hindi matitiis. Tanging ang tunok ng malayong trapiko at ang putol-putol nilang pahinga ang bumabasag dito. Tinitigan siya ni Sofia sa mata, ang dibdib ay mabilis na tumataas baba. O Ricardo, sabi niya na may kalinawan na tumatagos na parang scalpel. Anak mo siya. Ang salitang iyon ay lumutang sa mainit na hangin ng eskinita, mabigat at hindi may kakaila. Anak mo siya. Umatras si Ricardo ngang isang hakbang na parang nawalan ng paninindigan. Ang kumpirmasyon na diretsong nanggaling sa bibig ng babaeng minahal niya ay isang mapanirang suntok. Nang hina sandali ang kanyang matuhod, ang dalawang kamay ay umakyat sa kanyang ulo, ang kanyang daliri ay dumaan sa kanyang itim na buhok, hindi kayang iproseso ang laking trahedya na nilikhang sarili niyang ambisyon. Isang anak, mayroon siyang anak na 5 taong gulang na ngayon. Isang anak na nakatira sa isang bahay na yari sa hollow blocks na walang plaster at may bubong na yero, lumalanghap nga gamot na kinolekta mula sa biological waste habang siya ay natutulok sa isang fila na nakakahalaga ng 80-600 milyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Ricardo sa isang wasak na boses sa dulong na desperasyon. Bakit hindi mo ako hinanap? Iiwanan ko si Isabel. Kakanselahin ko ang merger. Iiwanan ko ang lahat. Sumpaman sa Diyos, lahat. Kung sinabi mo lang sa akin na buntis ka. Tumawa si Sofia ng mapait, tuyo at walang bahit ng saya. Sinubukan kong sabihin sayo. Sagot niya. Itinutusok ang kanyang mamata sa mamata ni Ricardo nang may nakakatakot na intensidad. Natatandaan mo ba ang araw na iniwan mo ako, Ricardo? Ang araw na inimbitahan mo akong magita sa mamahaling kafe na iyon para sabihin sa akin na ang relasyon natin ay hindi nababagay sa business plan ng pamilya mo. Pumunta ako sa meeting na yon dala ang resulta ng pregnancy test sa loob ng bag ko. Sasabihin ko sana sa iyo, pero hindi mo ako pinagsalita. Inabutan mo akong parang farewell check at sinabihan mo akong lumayo sa buhay mo. Ang alala ay tumama kay Ricardo na may pisikal na lakas ng isang latigo, ang kayabangan ng kanyang kabataan. Ang kalamigan ng paraan ng pagtrato niya kay Sofia para patunayan sa kanyang ama na kaya niyang maging isang pinunong walang awa. Kinamuhian niya ang kanyang sarili sa sandaling iyon ng higit pa sa anumang put na naramdaman niya para sa sinuman. Kahit na, sinubukan kitang hanapin ilang linggo pagkatapos, patuloy ni Sofia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Pumunta ako sa opisina mo, sa gusaling salamin kung saan ka nagahari. Hindi ako pinapasok ng security guard at kinagabihan, hinarang ako. Biglang tumingala si Ricardo, bumalik ang takot sa kanyang nga mata. Sino ang humarang sa iyo? Niyakap ni Sofia ang sarili na parang ang nakakasakal na init ng eskinita ay biglang naging yelo. Ang kanyang tingin ay nawala sa pader. Muling binubuhay ang bangungot na naktulak sa kanya sa bingit ng pagkawasak. Isang itim na sasakyan na walang plaka, eksaktong katulad ng sayo. Hinarangan nila ang daan ko pagkatapos ngang duty ko sa St. Michael's, 2 lalaking nakaswit ang bumaba. Pinilit nila akong pumasok sa likod ng sasakyan. Tumigil sa pahinga si Ricardo. Ang kanyang kamao ay humikpit hanggang sa mamuti ang kanyang ngabuko. Nasa loop si Isabel, sabi ni Sofia, at ang paraan ng pagbigkas niya sa pangalan ay parang pagdurang lason. Nakasuot siya ng perpektong designer dress. Mga salamin sa mata at isang ngiti na nakpasuka sa akin. Alam na niya ang tungkol sa sanggol.
Nasa kanya ang personal medical records ko na hindi ko kailanman pinahintulutan na ma-access ng sinuman at may dala siyang baril. Tumigil ang puso ni Ricardo. Hinawakan ng isang lalaki ang pareho kong braso. Patuloy ni Sofia sa kanyang boses na lalong humihina, nakulong sa takot ng alaala. Naglabas si Isabel ang isang maliit na pilak na baril. Itinutok niya ito direkta sa tiyan ko, eksakto kung saan lumalaki ang anak mo, Ricardo, at tinitigan niya ako sa mata nang hindi man lang nagtataas ng boses. Sabi niya, kung susubukan ko raw makipag-ugnayan sa iyo, kung lalapit ako sa mundo mo o babanggitin na anak mo ang batang iyon, hindi niya ako papatayin. Sabi niya, hihintayin niyang may panganak ang sanggol, tapos ay sasakalin niya ito sa harap ko para mabuhay ako habang buhay na may dalang anino na iyon. Isang malalim, madilim, at primitive na ungol ang lumabas mula sa kaibuturan ng dibdib ni Ricardo. Hindi ito boses ng isang ordinaryong tao. Ito ay ang tunog ng isang lalaki na ang kaluluwa ay kapupunit-punit lang. Ang imaheng kanyang asawa na naktututok ng baril sa buntis na tiyan ni Sofia ay naksindi sa kanyang dugongang isang put na gustong pumatay. Binawi ni Isabel ang lisensya ko isang buwan pagkatapos, patuloy ni Sofia. Ang kanyang maluha ay malayang dumadaloy na ngayon, ngunit ang kanyang tingin ay hindi bumaba kahit kaunti. Inakusahan akong nagnakaw. Pinalayas ako sa propesyon. Nang subukan kong maganap ng legal aid lawyer, tinakot nilang papatayin ang may-aring ng inupahan ko at itinapon ako sa lansangan. Kinailangan kong matulog sa harap ng ATM machine nung 8 buwan na ang tiyan ko. Kinailangan kong itago si Ricky sa ilalim ng tulay nung ipinanganak siyang premature. Lahat ng iyon dahil ang tagapagmana ng pamilya Montelibano ay ayaw na may isang anak sa labas na dudungis sa pangalan ng kumpanya. Napaluhod si Ricardo sa maruming aspalto ng eskinita. Ang kanyang suite, ang kanyang estado, ang kanyang sinumpaang pride, lahat ay wala ng halaga. Hinawakan niya ang nabinti ni Sofia at ibinaon ang kanyang mukha sa kupas na tela ng pantalon nito, humahagulgol ng may lakas na yumanik sa buong katawan niya. Patawad, patawad. Ungol ni Ricardo sa ganap na pagkawasak. Ang bigat ng lahat ng kanyang desisyon, ng kanyang pagiging makasarili, ng kanyang pagkabulag, lahat ay dumagan sa kanya ng sabay-sabay. Hindi siya hinaplos ni Sofia, hindi siya niyakap pabalik, nanatili siyang matigas, nakatingin sa malayo sa likod ng lalaking dati pag-ibig ng kanyang buhay, na ngayon ay isang basak na shell na lamang sasahik ng eskinita. Nilunok ko ang lahat ng pride ko, Ricardo. Sabi niya na may kalamigang parang libingan, hinayaan kong tapakan ako. Naglinis akong mesa, namulot ng basura, kumuhang expired na gamot para makahinga si Ricky ng isa pang araw. Gumawa ako ng kasunduan sa demonyo para mapanatiling buhay siya, nagtatago sa isang komunidad kung saan hindi siya mahahanap ni Isabel. Umatras si Sofia, pinilit si Ricardo na bitawan ang pagkakahawak. Tiningnan niya ito mula sa itaas, walang awa. Kaya hinihiling kong umalis ka na, Ricardo. Hindi ka namin kailangan. Hindi ka namin kailanman kinailangan. Ang presensya mo dito ay hatol na kamatayan para sa anak ko. Kung malaman ni Isabel na natakpuan mo na kami, tutuparin niya ang kanyang pangako at hindi ko hahayaang ilibing ang anak mo sa iyong marangyang marmol na sementeryo. Tumalikod si Sofia. Kinuha ang manibela ng kanyang lumang bisikleta at nagsimulang maglakad ng mabilis patungo sa pangunahing kalsada. Iniwan ang impyerno sa kanyang likuran. Sofia, sandali. Tumayo si Ricardo mula sa sahig ng pasuray-suray. Wala ng luha sa kanyang mata. Ngayon ay mayroong isang malamig at nakamamatay na kislap ng isang lalaking handang sunugin ang buong mundo. Hindi ako aalis. Anak ko yon. At isinusumpa ko sa buhay ni Ricky na wawasakin ko si Isabel. Bubunutin ko ang pamilya Montelibano hanggang sa maugat nito. Huminto si Sofia sa kantong eskinita. Hindi siya lumingon, bahagya lang niyang ikiniling ang kanyang ulo para ibato ang kanyang huling masalita. Wala ng maraming oras si Ricardo, hindi na tumatalab ang expired na gamot.
Nagsisimula nang bumigay ang kanyang magabaga. Itabi mo yang paghihiganti mong pangmayaman. Gusto ko lang makahinga ang anak ko. At nang walang isa pang salita, naglaho si Sofia sa gitna ng dagat ng naglalakat at trapiko ng siyudad. Iniwan si Ricardo na mag-isa sa aninong eskinita. Ang bilyonaryo ay nanatiling nakatayo ng ilang segundo. Ang desperasyon ay naging isang malamig at ganap na kalinawan. Inilabas niya ang kanyang encrypted satellite phone mula sa bulsa ng kanyang sirang suit. Ang screen nito ay may mansang luha at alikabok. Tinawagan niya muli ang numero ni Andres, ang kanyang hepeng intelligence at seguridad. Andres, sabi ni Ricardo sa isang boses na walang puwang para sa negosasyon, ihanda mo ang helicopter. Gusto ko ng isang medical tactical team na naka-standby at tawagan mo ang board of directors ng Montelibano Medica. Sabihin mo sa kanila na ang presidente ay nagpatawag ng isang emergency meeting ngayong gabi sa villa. Ano po ang agenda, sir? Tanong ni Andres. Nahalata ang nakamamatay na tensyon sa boses ng kanyang boss. Tinitigan ni Ricardo ang dulo ng eskinita kung saan naglaho si Sofia. Total war. Ang bakal na tarangkahan ng fila ni Ricardo ay bumukas sa katahimikan. Ang bulletproof na Land Cruiser ay pumasok ng mabilis. Sinira ang puting graba sa pangunahing daanan at huminto ilang sentimetro lang mula sa Italian marble na fountain. Bumaba si Ricardo bago pa mantuluyang mamatay ang makina. Hindi niya pinansin ang mga armadong guardia na nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Ang kanyang suit, isang obra maestrang ng isang Italian tailor, ay maputik pa rin mula sa komunidad kanina at maalikabok mula sa eskinita. Ang kanyang sapatos, nakatad ay nag-iwan ng maruruming bakas sa perpektong malinis na granit na sahig ng lobby. Dumiretso siya sa pangunahing sala. Nakaupo si Isabel sa isang puting velvet na sofa. Nakasuot siyang isang emerald silk na damit. Hawak ang isang malamig na basong pomegranate juice habang nagbabasa ang isang art auction catalog sa kanyang tablet. Ang liwanag mula sa kristal na chandelier ay nagpapailaw sa kanyang perpektong ayos na mukha, malamig at hindi natitinag. Nang marinig ang mabibigat na hakbang, tumingala siya. Isang mapanuyang ekspresyon ang agad na lumitaw sa kanyang mukha. Ricardo, sa ngalan ng Diyos, dinudumihan mo ang Persian carpet, sabi ni Isabelle sa isang patag at tamat na boses nang hindi man lang ibinababa ang kanyang baso. Saan ka ba galing? Amoy lansangan ka. Ipalinis mo yan sa katulong agad. May dinner tayo kasama ang ambasador sa loob ng 2 oras. Hindi huminto si Ricardo. Naglakad siya sa tempered glass na mesa sa gitna ng silid at ibinagsak ang makapal na itim na folder na ibinigay ng kanyang investigator. Ang pagbaksak ay nagpatalsik sa baso ni Isabel. Natapon ang pomegranate juice sa mesa. Kanslado na ang dinner, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay isang malalim na bulong na parang sa isang berdugo. Tiningnan ni Isabelle ang folder, pagkatapos ay si Ricardo. Bumuntong hininga siya sa inis at inilagay ang kanyang tablet. Anong drama na naman ito, Ricardo? Kung tungkol sa merger sa partner mula sa Singapore. Nakausap ko na ang aking ama at sumang-ayon kami na hahatiin ang pagkapangulo. Huwag kang mag-eskandalo sa ganitong oras. Yumuko si Ricardo sa ibabaw ngaysa, ipinatong ang kanyang 2 maputik na kamao sa salamin, inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Isabel. Buksan mo ang folder, Isabel. Iba ang tono ng kanyang asawa. Hindi ito ang karaniwang pressure sa negosyo. Mayroong isang nakamamatay na kadiliman sa kanyang mga mata na hindi pa nakikita ni Isabelle kailanman. Sa isang elegante at dahan-dahang kilos, binuksan niya ang itim na folder. Ang larawan ng birth certificate ni Ricky ay nasa ibabaw mismo, at sa tabi nito ay isang kopya ng bank transfer mula sa kanyang personal na foundation patungo sa director ng St. Michael's. Ang katahimikan sa monumental na silid ay naging ganap. Ang tunog ng tubig na bumabaksak sa fountain sa labas ay parang dagundong. Pinagmasdan ni Ricardo ang bawat micro-expression sa mukha ang kanyang asawa.
Hinintay niya ang panik, ang pagtanggi, ang mapakengluha. Ngunit isinara lang ni Isabel ang folder ng mahinahon. Kumuha siya ng isang linen na napkin para punasan ang natapong juice sa kanyang madaliri. Pagkatapos ay tinitigan si Ricardo ng diretso sa mata. Inabot ka pa lang ang 7 taon para mahanap siya. Akala ko mas mahusay ang maaso mo sa seguridad. Ang panginis sa kanyang masalita ay parang isang putok sa malapitan. Kinagat ni Ricardo ang kanyang panga hanggang sa makiskisan ang kanyang mangipin. Inaamin mo. Ungol niya na may kumukulong dugo sa kanyang sentido. Inaamin mong sinira mo ang buhay ng isang inosenteng babae. Inaamin mong naktutok kang baril sa tiyan ng isang buntis na nagdadala ng anak ko. Tumayo si Isabel habang inaayos ang kanyang silk na damit. Hindi siya umatras kahit isang hakbang. Anak mo, tumawa siya ng tuyo at walang katatawanan. Pakiusap, Ricardo, ang bastard na iyon ay walang kwenta. Siya ay isang pagkakamalingang isang mahinang lalaki na hindi alam kung saan siya dapat tumayo. Nang mamuhunan ang aking pamilya ng daan-daang milyong piso para iligtas ang iyong halos bangkarot na kumpanya ng parmasyutiko, hindi namin iyon ginawa para maglaro ka ngang bahay-bahayan kasama ang isang nurse na walang-wala. Dugot laman ko iyon. Hinampas ni Ricardo ang salamin na mesa ng may lakas na nagdulot ng isang lamat sa gitna nito. Hindi kumurap si Isabel. Isang banta iyon, sabi niya na may mga matang nakniningning sa pagka-superior. Isang loose end, isang direktang banta sa shares ng kumpanya. Kung magsalita ang babaeng iyon, lulubog sa public scandal ang merger bago pa man ito magsimula. Ginawa ko ang hindi mo kayang gawin. Nilinis ko ang kalat mo, pinrotektahan ko ang ating kaharian. Dapat kang lumuhod at magpasalamat sa akin. Tinitigan siya ni Ricardo at sa unang pagkakataon sa 7 taon ng kanilang kasal, nakita niya ang tunay na halimaw na nakasama niya sa kama. Isang halimaw na yari sa yelo at kasakiman. May sakit ka ba? Bulong ni Ricardo habang dahan-dahang tumutuwid. Ang sumasabog na galit ay napalitan ng isang katahimikang parang sa sementeryo. Pragmatiko ako, sagot ni Isabel habang pinakrus ang kanyang braso. At kung sa tingin mo ay may babaguhin ang maliit na dramang ito, nakakamali ka. Nakatago pa rin ang bata sa kanyang lungga ng kahirapan. Ang babae ay isa pa ring kriminal na binawian ng lisensya at hawak ko pa rin ang 49% ng boto sa Board of Directors. Kung susubukan mong makipagdiborsyo, kung susubukan mong kilalanin ang basurang iyon bilang anak mo, wawasakin ko ang shares ng kumpanya bukas ng umaga. Hahayaan kitang matulog sa lansangan. Hindi sumigaw si Ricardo, hindi nagimura. Ipinasok lang niya ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang kupas na pantalon. Huli na para diyan, Isabel. Kumunot ang noni Isabel sa unang pagkakataon, naguguluhan. Anong ibig mong sabihin? Inilabas ni Ricardo ang kanyang telepono at ipinakita ang screen. Mayroong isang email na ipinadala sa buong Board of Directors, mga International Bank at National Financial Media. Habang papunta ako rito, isinagawa na ni Andres ang Omega Command, sabi ni Ricardo habang ninanamnam ang dahan-dahang pagkawala ng kulay sa mukhang kanyang asawa. I freeze ko lahat ng corporate accounts. Inilipat ang liquidity ng iyong mga foundation sa mga offshore accounts sa ilalim ng aking eksklusibong control. At kakalya ko lang sa presnam mga dokumento ng iyong panunuhol sa director ng St. Michael's. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Sa wakas ay nasira ang kanyang porselanang maskara. Balif ka. Pandaraya ito, wawasakin mo ang kumpanya. Wawasakin mo ang sarili mo. Ako ang naktayo ng kumpanyang ito at ako ang susunog dito hanggang sa maging abobago ko hayaang mapunta ang kahit isang sentimo sa iyong kamay. Sagot ni Ricardo, habang lumalapit sa kanya, pinipilit siyang umatras. Wala ka ng pera, Isabel. Wala ka ng kapangyarihan. Nablok na ang iyong card. Ang iyong mga security guard ay para sa akin na lang nagtatrabaho ngayon. Ricardo, hindi mo ito magagawa. Wawasakin ka ang aking ama sa korte. Subukan niya. May 10 minuto ka para ayusin ang iyong silk na damit at umalis sa bahay ko.
Kung nandito ka pa pagkatapos ng oras na yon, hahayaan kong kalatkarin ka ni Andres palabas sa harap ng mga photographer na nakakampo na sa labas. Tumalikod si Ricardo, iniwan si Isabel na nangingini, nagahabol ng hininga, nakulong sa biglang pagkawasak na bumaksak sa kanya. Naglakad siya patungo sa pangunahing hagdanan, kasisimula pa lang ng digmaan, ngunit kahit paano ay naputol na niya ang ulo ng ahas. Ngayon, isang bagay na lang ang mahalaga. Si Ricky, ang personal na opisina ni Ricardo sa ikatlong palapag ng fila ay madilim. Ang tanging ilaw ay nakmumula sa monitor sa kanyang mesa, kung saan nagsimulang bumagsak ng mabilis ang stocks ng Montelibano Medica pagkatapos ng leak ng iskandalo. Hinubat ni Ricardo ang kanyang maputik na suit at itinapon sa sahig. Binuksan niya ang butones ng kanyang kwelyo. Sa unang pagkakataon sa maraming taon ay naramdaman niyang nakakahinga siya ng maluwag. Pinasabog niya ang isang nuclear bomb sa sarili niyang buhay. Ngunit, wala siyang naramdamang pagsisisi. Ang naramdaman niya ay pag-aapurahan. Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa. Andres, opo, sir. Sagot ng metalikong boses ng kanyang hepang seguridad. Nakaalis na si Isabel. Umalis siya sa property 2 minuto na ang nakalipas sakay na taxi. Sir, ang mga driver ay inutusan na huwag siyang ihatid. Hysterical siya. Ang maabogado ng kanyang ama ay bumabaha na sa ating mga linya ng komunikasyon na may mga banta ng kasong kriminal at pak-freeze ang assets. Balewalain mo lahat yan. Wala akong pakialam sa mga demanda. Gusto kong hanapin mo ang pinakamagaling na pediatric lung specialist team sa Maynila. Bayaran mo sila 3 beses ang kanilang taunang sahod. Ihanda mo ang helicopter sa rooftop ngayon din. Pupunta tayo sa komunidad na iyon. Ilalabas ko si Sofia at Ricky sa bahay na yerong-gayong gabi. Gusto man niya o hindi. Ekstraksyon protocol, sir. Ang malakas na tunong ang personal na telepono ni Ricardo ay pumutol sa sinabi ni Andres. Tiningnan ni Ricardo ang screen. Hindi kilalang numero. Ang kanyang puso ay gumawa ng isang hindi normal na galaw. Isang purong takot ang gumapang sa kanyang batok. Sinagot niya ito at idinikit sa tainga na may nanginginig na kamay. Sa kabilang linya ay walang bati, tanging ang magulong tunog nga medical alarm, malayong iyak, at mga sigaw na umalingaw-ngaw sa isang sterile na silid. At pagkatapos ay narinig niya ang kanyang boses, basag at wasak, talagang nawasak. Ricardo, hikbi ni Sofia. Ang kanyang boses ay isang manipis na hibla na lang ng purong desperasyon. Tumalon si Ricardo, itinapon ang kanyang leather na upuan ng malakas. Sofia, anong nangyayari? Nasaan ka? Tulong. Tulungan mo ako. Nakikiusap ako sayo. Ricardo, tulong. Pakiusap ni Sofia sa isang boses na halos hindi na mabuo dahil sa hindi mapigilang mga luha. Ang pride na pinanatili niyang buo sa eskinita kanina ay tuluyan ng nawala. Hindi na siya humihinga, hindi na humihinga si Ricky. Huminto ang buong mundo para kay Ricardo. Ang pader ng kanyang marangyang opisina ay tila nagsasara sa paligid niya. Anong ibig mong sabihing hindi humihinga? Magsalita ka ng malinaw, Sofia. Nasaan ka ngayon? Sa PGH, sa downtown. Humihingal si Sofia, halos hindi makabuong ang pangungusap. Ang gamot, ang basurang ni-recycle ko. Kontaminado pala. Nagkaroon ng matinding allergic reaction si Ricky. Bumagsak ang kanyang mga baga. Nagaagaw buhay siya sa mga kamay ko. Ricardo, huwag mo siyang hayaang mamatay. Papunta na ako diyan. Ang sigaw ni Ricardo ay parang pinunit ang kanyang dibdib. Tumakbo siya patungo sa pinto ng kanyang opisina. Sabihin mo sa mga doktor na kumapit sila. Ililipat ko siya sa pribado kong klinika ngayon din. Wala nang oras para sa paglipat, sigaw ni Sofia. Ang boses ay nasasakal sa panik. Nakaintubate na siya, pero hindi gumagana. Nang maayos ang ventilator ng ospital na ito, kailangan niya ng pulmogenics fee, pure intravenous, isang shock dose ngayon din o titigil sa pagtanggap ngan oxygen ang kanyang utak sa loop ngan 12 minuto.
Wala silang ganoong gamot dito, masyadong mahal para sa isang pampublikong ospital. Natigilan si Ricardo sa pasilyong kanyang fila, Pulmogenics ang sarili niyang gamot. Ang gamot na iniutos niyang gawin at taasan ang presyo. Nag-agaw buhay ang kanyang anak dahil nasasakal dahil hindi kayang bayaran ng isang ospital para sa mahihirap ang presyong itinakda ng mismong amangang bata. Ang kabalintunaan ay isang sadista at nakamamatay na pisikal na pagpapahirap. Makinig ka sa akin, Sofia. Tumingin ka sa mga mata ko sa isip mo. Hindi mamamatay si Ricky ngayon. Narinig mo. Dadalhin ko diyan ang mga pesteng ampules na iyon. Sabihin mo sa mga doktor na panatilihing buhay siya kahit sa pamamagitan ng heart massage kung kinakailangan. Darating ako bago matapos ang 12 minuto. Pinutol ni Ricardo ang tawag nang hindi naghihintay ng sagot. Tumakbo siya sa mga marmol na pasilyong kanyang bahay na parang sinasapian. Tinalon ang mabaitang ng hagdanan patungo sa rooftop. Pinindot niya ang intercom sa kanyang satellite watch. Andres, kanselahin mo ang medical team. Sabihin mo sa piloto na paandarin ang makinang helicopter ngayon. Opo, sir. Handa na ang helicopter, pero ang airspace. Kalimutan mo ang airspace. Tawagan mo ang Central Laboratory ng kumpanya sa Industrial Park sa Pasig. Utusan mo silang magdala ng 3 kahon ng Pure Intravenous Pulmogenics V sa helipad. Lalapak tayo, kukunin ang mga files at lilipad direkta sa rooftop ng pihaha. Mayroong 2 segundong katahimikan sa linya. Isang katahimikang parang isang nakamamatay na kawalang hanggan para kay Ricardo. Sir, may malubhang problema. Sagot ni Andres. Ang boses ng dating intelligence officer na karaniwang stoic ay ngayon ay may tensyon at pagkaapura. Walang problema ngayon, Andres. Nag-agaw buhay ang anak ko. Utusan mo ang laboratorio na ilabas ang gamot na iyon. Hindi ko po magagawa, sir. At hindi ninyo rin po magagawa. Itinula ni Ricardo ang mabigat na bakal na pinto patungo sa rooftop. Ang malakas na hangin mula sa mga elising helicopter ay tumama sa kanyang mukha, ngunit ang mga salitang kanyang hepeng seguridad ay nagpatigil sa kanya sa may pintuan. Anong sinasabi mo, Andres? Ako ang presidenteng kumpanyang ito. Hindi na po, sir. Sagot ni Andres sa ibabaw, ingayng turbine. Mas mabilis kumilos ang abogado ng pamilya Montelibano kaysa sa inaasahan natin. Kaka-file lang nila ng isang restraining order mula sa Regional Trial Court. Dahil ay freeze ninyo ang mga joint assets ng walang court order, nagtagumpay si Isabel na kumbinsihin ang duty judge na kayo ay dumaranas ng mental breakdown at sinusubukang isabotage ang merger. Ang puso ni Ricardo ay kumabo nang may lakas na nagbabantang wasakin ang kanyang tadyang. Ano ang ibig sabihin niyan sa simpleng salita, Andres? Magsalita ka, ibig sabihin, na-freeze na po ang hukom ang lahat ng inyong access credentials. Ang mga pinto ng Central Laboratory ay kakalok lang electronically. Ang mga security guard sa Industrial Park sa Pasig ay may legal na utos na huwag payagang pumasok kayo, ako, o ang helicopter. Ang high-level specialist inventory kasama ang Pulmogenics V ay nasa ilalim ng legal lock. Kung lalapag tayo doon at susubukang kumuhang kahit isang ampul, ang security guard ay may utos na bumaril. Tinitigan ni Ricardo ang makintap na itim na helicopter na nahihintay sa kanya. Ang kanyang pera, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang makoneksyon, lahat ay naglaho sa hangin. Eksakto sa sandaling nakasalalay, dito ang buhay ng kanyang anak. Perpektong natrap siya ni Isabel. Hindi lang niya ito wawasakin sa pananalapi. Hahayaan niyang mamatay sa sakal ang kanyang anak habang siya ay nakatingin mula sa labas kang sarili niyang laboratorio. Ang oras ay tumatakbo, 13 minuto. Kinagat ni Ricardo ang kanyang ngipin, naramdaman ang metalikong lasa ang dugo sa kanyang bibig. Sabihin mo sa piloto na lumipat, Andres. Sir, babalaan ko po kayo kung lalapak tayo sa laboratorio. Arestuhin tayo bago pa man natin mahawakan ang vault. Wala tayong autoridad. Hindi natin kailangan ng autoridad. Andres, ungol niya, naglalakad patungo sa helikopter sa ilalim ng bagyo ang hangin na may tingin ng isang lalaking wala ng anumang kayang mawala.
kailangan natin ng lakas. Sabihin mo sa iyong tactical team na kargahan ang kanilang mga baril. Susugurin natin ang sarili nating kumpanya. Ang twin-engine na helicopter ay humiwa sa kalangitan ng gabi sa Maynila na parang isang itim na kutsilyo. Sa ibaba, ang mailaw ng lungsod ay naging isang dagat ng neon at anino, ngunit hindi tumingin si Ricardo sa labas ng bintana. Ang kanyang mamata ay nakapako sa chronograph ng kanyang relo. 6 na minuto. Iyon ang natitirang oras para sa utak ni Ricky bago magdulot ng hindi na may babalik na pinsala o mas malala pa, clinical death, ang kakulangan ng oxygen. 9 na sinumpaang minuto, mas mabilis pa. Sigaw ni Ricardo sa headset ng komunikasyon. Ang kanyang boses ay nakikipagkumpetensya sa nakakabinging ugong ng mga turbina. Pigaan mo ang makina. Wala akong pakialam kung masunog. Nasa maximum na po tayo, sir. Sagot ng piloto habang pinagpapawisan sa lamig, minamaneho ang mabigat na sasakyang panghimpapawid habang iniwasan ang mga skyscraper. Nakikita ko na ang industrial park, pero ang mga ilaw ng helipad ng Central Laboratory ay pula. Inactivate na nila ang air exclusion protocol. Sa pamamagitan ng salamin sa harap ng cockpit, nakita ni Ricardo ang maringal na complex ng itim na salamin at bakal, ang puso ng kanyang pharmaceutical empire. Ang mga strobe alarm ay marahas na kumikislap sa rooftop nito at mas malala pa, sa ilalim ng mga emergency lights, isang tactical security squadron ang nakatayo sa combat formation sa paligid ng helipad. Nakaswot sila ng bulletproof vests, ballistic helmets, at may mga assault rifles na nakatutok direkta sa kalangitan. Ang mga lalaking iyon ay kanyang natauhan, binili at kontrolado ngayon ng court order ni Isabel. Lumalapag, utos ni Ricardo, tinatanggal ang kanyang seatbelt. Sir, may autorisasyon ba silang bumaril kung dumapo tayo sa landing pad? Sigaw ang piloto sa takot. Si Andres, na nakaupo sa harap ni Ricardo sa likod ng cabin, ay kinasa ang kanyang machine gun na may nakamamatay na metalikong kalansing. Ang kanyang 4 na elite na tauhan ay ginawa ang pareho sa perpektong sabay-sabay. Walang gagalaw sa taong ito, utos ni Andres sa isang nakakatakot na kalamigan. Kung sinabi niyang iligtas ang bata, iligtas ninyo ang bata o magiging katayan ang lugar na ito. Napalunok ang piloto, gumawang isang biglaang matalim na liko at ibinaksak ang helicopter sa isang matarik na pagbaba. Ang landing skids ay tumama sa semento ng rooftop ng may lakas na yumanig sa buong istruktura. Bago pa man huminto ang mga elisi, sinipa ni Ricardo ang sliding door at tumalon sa rooftop, nababalot sa nakakabinging bagyo ng rotor wind. Hinto diyan, si Ricardo, sigaw ngang kapitan ng ground squadron sa pamamagitan ng megaphone mula sa layong 20 metro. Isang dosenang pulang laser dots ang agad na tumutok sa dibdib ni Ricardo at sa ulo ni Andres. Mayroon kaming restraining order mula sa Regional Trial Court. Ang complex na ito ay nasa lockdown status, bumaba sa landing pad at ilagay ang mga kamay sa ulo. Hindi huminto si Ricardo. Hindi niya itinaas ang kanyang makamay. Hindi man lang kumurap sa harap ng 12 baril na nakatutok sa kanyang puso. Naglakad siya direkta patungo sa linya ng putok na may mabibigat at determinadong hakbang na parang isang Diyos ng digmaan na bumababa sa impyerno. Sumulong si Andres at ang kanyang team sa tabi niya, bumubuong ang isang asymmetrical human shield na may mga baril na nakataas, handang maglunsat ng massacre sa rooftop ng sarili nilang kumpanya. Barilin mo kung may lakas kang loop, Wahyu, sigaw ni Ricardo, nakilala ang kapitan ng security sa pangalan. Barilin mo at isinusumpa kong papatayin ko kayong lahat bago pa man bumaksak ang katawan ko sa lupa. Nagagaw buhay ang anak ko sa isang pampublikong ospital at nandito ako para sa gamot niya. Umalis kayo sa daan ko. Nag-alinlangan si Kapitan Wahyu. Nanginginig ang kanyang daliri sa gatilyo. Nagtatrabaho siya para sa kumpanya. Ngunit si Ricardo ang mismong kumpanya. Ang demonyong galit sa mamatang gabilyonaryo ay hindi galit ng isang despradong executive. Ito ay galit ng isang ama na handang pinturahan ng dugo ang rooftop na ito. Ibinaba ni Wahyu ang dulong ng kanyang baril ng 1 pulgada.
Iyon ay sapat na, bigyan ng daan. Sigaong kapitan sa kanyang matauhan habang tumatabi, ibinabangam nga mersenaryo ang kanilang maarmas at nagiwalay na parang Red Sea. Dumaan si Richardo sa kanila nang hindi lumilingon. Sinundan ni Andres habang sinisipa ang pinto. Access sa elevator ng basement level 3. High security refrigerated vault. Utos ni Ricardo habang pumapasok sa salaming elevator. Ay swipe ni Andres ang kanyang master access card. Ang elevator ay bumaba sa isang kontroladong freefall. Nilalamon ang mapalapag sa loop ang ilang segundo. Ang katahimikan sa loop ang cabin ay naka-tormento. Tiningnan ni Ricardo ang kanyang relo. 7 minuto, bumukas ang pinto sa basement. Ang malamig na hangin sa basement level 3 ay parang yelo. Sa harap nila ay isang pabilog na pinto na gawa sa purong titanium na may kapal na 2 metro na kabaon sa reinforced concrete na pader. Doon nakatago ang mga first-line vials, mga prototype, at ang pinakamahalaga at mapanganib na biological materials sa buong complex kasama na ang Pulmogenics V. Tumakbo si Ricardo sa control panel sa gilid ng pinto. Idinikit ang kanyang kanang palat sa biometric scanner at inilapit ang kanyang mata sa retina reader. Isang pahalang na berdeng ilaw ang nakscan sa kanyang mukha. Umugong ang sistema. Pinigil ni Richardo ang kanyang hininga, nahihintay sa karaniwang kalansing ng titanium bolts, ngunit sa halip, kumurap ang berdeng ilaw at naging matingkat na pula. Isang synthetic na boses ng babae ang umalingaw-ngaw sa basement corridor. Access denied, biometric credentials blocked. Security lockdown per board of directors. Override code required. Umatras si Richardo na parang sinuntok sa panga. Hinampas niya ang salaming panel ng kanyang kamao, binasagang screen. Andres, pasabugin mo ang pinto na to. Lagyan mo ngang explosives ang mabisagra. Sigaw ni Ricardo na tuluyan nang nawalan ng kontrol. Ang kanyang boses ay basag sa panik. Tumakbo si Andres sa titanium na pinto, sinuri ang ceiling frame nito at dahan-dahang umiling. Hindi pwede, sir. Binabayaran kita para maging pwede. Pasabugin mo ang pinto. Hindi ang pinto ang problema, sir. Sigaw ni Andres habang hinahawakan ang balikat ni Ricardo para matauhan. Kayo ang nakdisenyo ngang fault na ito. Naka-vacuum sealed at thermoregulated ito. Kung magpapasabog ako ng plastic explosives para gumawa ng siwang, ang shockwave at biglang pagbabago ng pressure ay mag-evaporate sa lahat ng glass vials sa loob. Ang Pulmogenics 5 ay isang unstable compound. Magiging alikabok lahat kung pasasabugin natin ang fault na ito. Ang buong mundo ay gumuho sa ulo ni Richardo. Umatras siya, napasandal sa malamig na sementadong pader. Ang sarili niyang talino, ang kanyang corporate paranoia, ang kanyang obsesyon na protektahan ang kanyang bilyon-bilyon. Lahat iyon ay naging libingan para sa sarili niyang anak. Pinag-isipan na ito ni Isabel. Alam niyang susubukan ni Ricardo na pumasok ng pilit at alam niyang hindi gagana ang dahas. Ito ay isang masterpiece na bitag, isang bitag na hindi niya matatakasan sa pamamagitan ng pamamaril, 6 na minuto. Nag-vibrate ang telepono ni Ricardo sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito na may nanginginig na kamay. Isang text message mula kay Sofia, 2 salita lang na nagpatigas sa kanyang kaluluwa. Nangangasul na labi. Bilisan mo. Nagsisimula ng magkaroon ng cyanosis si Ricky. Hindi na umabot ang oxygen sa kanyang mga organo. Nagagaw buhay na siya. Ipinikit ni Richardo ang kanyang mata at isang patak ng luha ng purong kawalan ng magawa, malaki at mabigat, ang dumaloy sa kanyang maruming pisngi. Tinitigan niya ang titanium fault. Ang kanyang anak ay nasa kabilang paning ng siyudad, nag-agaw buhay, at ang gamot ay 3 metro lang ang layo sa kanya. Nakatago sa likod ng isang pader ng bakal, burokrasya, paghihiganti, at hindi matatagos na bakal. Idinilat niya ang kanyang nga mata. Ang desperasyon ay naglaho, pinalitan ng isang malamig, ganap, at nakakatakot na kalinawan. Mayroon lamang isang susi para buksan ang pintong iyon, at lalamunin nito ang lahat ng mayroon siya. Binuksan ni Richardo ang kanyang telepono.
Binalewala ang text ni Sofia at tinawagan ang isang numero direkta sa pamamagitan ng isang encrypted channel. Isang ring, dalawang ring. Sa ikatlong ring, kumonekta ang video call. Nagliwanag ang screen, ipinapakita ang mukha ni Isabel. Nakaupo siya sa marangyang cherrywood na opisina ng kanyang ama, naninigarilyo ng isang ultratin na sigarilyo. Isang manipis na ngiti na punon lason at tagumpay ang kumurbada sa kanyang perpektong labi. Nahihirapan ka bang pumasok sa sarili mong bahay? Mahal, tanong ni Isabelle sa isang pekeng tonongang awan na nakpatigas sa panga ni Andres habang naririnig ito mula sa speaker. Hindi nagaksaya ng panahon si Richardo. Hindi sumigaw, hindi nagmura. Bawat segundong ginugol, niya sa ego ay isang segundong ninakaw na oksigen mula sa kanyang anak. Ano ang gusto mo? Tanong ni Ricardo sa isang patay na boses, hawak ang telepono sa harap ng kanyang mukha sa basement corridor. Sabihin mo ang presyo mo, Isabel. Magkano ang kailangan mo para i-type ang code sa iyong sistema at buksan ang vault na ito ngayon din? Hinitit ni Isabel ang kanyang sigarilyo at dahan-dahang ibinuga ang usok patungo sa kamera. Nasaan na ang galit na leon na nakpalayas sa akin mula sa kanyang fila kalahating oras na ang nakalipas? Nasaan na ang lalaking susunog sa aking mundo hanggang sa maging abo? Pang-aasar niya habang sumusulong. Sinabi mong kinuha mo na ang lahat, Richardo. Pero mukhang nakalimutan mo na kayang kanselahin ng Board of Directors ang iyong security credentials kung mapapatunayan kong banta ka sa kumpanya. At ang pagsugod sa sarili mong laboratorio na may armadong puwersa, o tinanggap akong hukom ng maayos. 5 minuto, Isabel. Mamamatay ang anak ko sa loob ng 5 minuto. Sabihin mo na ang pesteng presyo. Inalis ni Isabel ang ngiti sa kanyang mukha. Ang lahat. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa mga samantadong pader ng basement level 3. Gusto ko ang 51% ng iyong shares na may voting rights. Dikta ni Isabel na may nakamamatay na bilis ng isang pating na nakaamoy ng dugo. Gusto ko ang eksklusibong patent ng pulmogenics at lahat ng biological materials na nasa development. Gusto ko ang villa sa Forbes Park. Gusto ko ang ma-offshore investment funds at gusto ko ang pirma mo sa isang total resignation bilang presidente ng Montelibano Medica. Isinusuko ang buo at walang hanggang kontrol sa aking pamilya. Narinig ni Andres ang mahiling, sumulong ng may alarma. Sir, huwag ninyong gawin yan. Bulong ng hepe ng seguridad sa mababang boses, nilalabak ang chain of command. Financial suicide iyan. Ang net worth ninyo ay higit sa antiga bilyon. Iiwanan kayo niyan sa lansangan. Hindi ninyo man lang makakayang magbayad ng gasolina para sa helicopter pauwi. Itinaas ni Richardo ang isang kamay, pinatahimik si Andres. Ang kanyang mata ay hindi umalis sa screen ng telepono. Ipadala mo ang digital contract. Utos ni Richardo nang hindi man lang nanginginig ang kanyang boses. Nagtaas ng kilay si Isabel, totoong nagulat. Walang ni isang pagtutol o pakikipagtawaran. Inihanda na ito ng aking legal team, sabi niya habang pinipindot ang isang button sa kanyang computer. Nasa inbox mo na. Smart contract. Kapag navalidate ng sistema ang iyong biometric signature, automatikong malilipat ang masyares at automatikong ilalabas ang vault code. Nakbip ang telepono ni Richardo. Binuksan niya ang email. Naroon ang daan-daang pahina ng legal jargon na idinisenyo para agawin ang bawat sentimong kinita, ninakaw o itinayo niya sa nakalipas na 20 taon. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang estado, ang kanyang kapangyarihan sa buhay at kamatayan ay nabawasan sa isang PDF document. Idinikit niya ang kanyang hinlalaki sa scanner ng telepono. Sa isang sandali, nag-alinlangan siya. Naalala ang mga board meetings, ang respeto ng mga politiko, ang mga pribadong jet, at ang korona ng hari na isinuot niya mula pa nang mamatay ang kanyang ama. At pagkatapos ay naalala niya ang maliit na bahay na yero, naalala niya ang maliliit na mata ni Ricky na nakatingin sa kanya sa dilim, umuubo, naglalabas ng dugo. Naalala niya si Sofia na nakaluhod, nahuhugas ng basura,
Ipinindot ni Richardo ang kanyang hinlalaki sa screen. Finally date ang pirma. Transfer complete. Ang tunog notification mula sa computer ni Isabel ay narinig sa tawag. Kakaregalo lang ni Ricardo ng adlamstestes de bilyon sa loob ng 3 segundo. Kakawasak lang niya sa sarili. Nice doing business with you, Ricardo. Sabi ni Isabel na may mga matang nagnininging sa kasakiman at pinutolang tawag. Mayroong 1 segundong nakamamatay na katahimikan sa basement. Pinigil ni Andres ang kanyang hininga at pagkatapos, click, 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 ang mahiganteng mechanical na bolts ng titanium na pinto ay nagsimulang umatras. Ang pulang alarma ay namatay. Pinalitan ngang isang malambot na puting ilaw ngang ospital. Sa isang mabigat na sitsit mula sa decompression, dahan-dahang bumukas ang pabilog na pinto na may kapal na 2 metro. Hindi hinintay ni Ricardo na tuluyang bumukas ang pinto. Sumingit siya sa siwang nito. Pumasok ng patagilid sa hyperbaric cooling room. Ang matinding temperatura na 30 degrees Celsius ay sumunog sa kanyang mabaga habang humihinga, ngunit wala siyang pakialam. Tumakbo siya, samga pasilyo, nengega metal na estante na nababalot sa yelo. Ikatlong hanay. Seksyon B, Critical Pediatrics. Naroon ang isang maliit na asul na isothermal box na may logo ng kumpanyang hindi na niya pagari, Pulmogenics V Intravenous. Kinuha niya ang kahon gamit ang parehong kamay. Naramdaman itong mas mahalaga kaysa sa lahat ng ginto sa planeta. Tumakbo siya palabas ng vault. Itinulak si Andres patungo sa elevator. Sa helicopter ngayon, sigaw ni Ricardo, pinipindot ang up button ng may buong lakas. Umakyat sila sa rooftop ng mabilis. Tumalon si Ricardo sa cabin bago pa man tuluyang huminto ang skids. PGH, sigaw niya sa buong lakas ng kanyang baga habang sinisigurado ang asul na kahon sa kanyang kandungan. Mayroon pa tayong 4 na minuto. Kung hindi ka makarating sa loob ng 3, itatapon kita palabas ng pintong ito. Ang helicopter ay lumipat sa isang anggulong parang pagpapakamatay. Iniwan ang gusali ng salamin sa likuran. Iniwan ang yaman ni Ricardo. Iniwan ang lalaking dati niyang kilala bilang siya. Habang mabilis na dumadaan ang mga ilaw ng siyudad, idiniin ni Ricardo ang maliit na asul na kahon sa kanyang dibdib. Dinudumihan ang logo ng kumpanya ang dugo at putik mula sa kanyang suite. Natalo siya sa corporate war. Nawala sa kanya ang kanyang trono. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buong kahabag-habag at walang laman na pag-iral, naramdaman ni Ricardo na para siyang isang tunay na hari. Kumapit ka, Ricky, bulong niya sa kadiliman, nakatingin sa kalangitan ngang gabi sa ibabawng Maynila, papunta na si Papa. Ang Philippine General Hospital ay lumitaw sa horizon na parang isang luma at malungkot na blok ng kulay abo na semento. Inilawan namga kumikislap at hindi matatak na fluorescent lights na parabang ang mismong gusali ay pagod na sa pagtanggap ng pagdurusa na hindi tumitigil. Ang helo ni Ricardo ay nagipakita NG eksaktong 2 minuto at 40 segundo na nachichira. Walang elipad, dito, sir, sigaw ngang piloto sa intercom. Namumutla habang bumababa ang helicopter sa siksikang sentro ng siyudad. Ang bubong ng gusali ay puno nga antena at high voltage power lines. Hindi tayo maaring lumapag doon. Inilabas ni Ricardo ang kanyang ulo sa bukas na bintana. Ang malakas na hangin ay tumama sa kanyang mukha. Nagbabantang agawin ang asul na thermal box mula sa kanyang pagkakahawak. Sa ibaba, ang pangunahing kalsada sa harap ng ER entrance ay siksikan sa trapiko, mga lumang ambulansya at mga street vendor. Lumalapag sa kalsada. Ang sigaw ni Ricardo ay parang huling hiyaw, isang taong wala ng kinatatakutan. Ibaba mo sa gitnang highway na yan. May mga sasakyan po, sir. Gagawa tayong sakuna. Andres, sigaw ni Ricardo, lumingon sa kanyang hepe ng seguridad. Hindi nagtanong si Andres. Inilabas niya ang kanyang ulo sa lateral door ng helicopter. Itinaas ang kanyang handang assault rifle at nagpaputok ng 3 warning shots sa hangin na sinundan ng nakakabinging sirena ng emergency ng sasakyang panghimpapawid. Sumabog ang gulat sa kalsada sa ibaba.
Ang mag-driver na nagulat sa tunong, putok at sa pagkakita sa isang 5 tonladang itim na halimaw na bumababa mula sa langit ay umarangkada o iniwan ang kanilang mga sasakyan. Ang matao sa labas ng air ay nakawatak-watak, tumatakbo at sumisigaw. Bumaba ang helikopter na parang isang agila, sinunggaban at pinutol ang mga kabel ng ilaw sa poste gamit ang dulo ng elisi nito. Umulan ng mga kislap ng kuryente sa aspalto. Ang skits ng helicopter ay tumama sa bubong ng isang jeep na nakaparada sa gitna ng kalsada ng may lakas na tuluyang sumira dito bilang landing support. Bago pa man huminto ang pagingit ng metal, tumalon na si Ricardo sa kalsada. Binalewala niya ang matinding sakit sa kanyang tuhod. Binalewala niya ang masigaw nga tao sa paligid. Mahigpit niyang hinawakan ang asul na thermal box sa kanyang dibdib na puno ng dugo at putik at tumakbo patungo sa salaming pinto ng air na may bilis ang isang taong tumatakas mula sa impyerno. Sinundan siya ni Andres, 3 hakbang sa likuran, binubuksan ang daan sa pamamagitan ng pagtulak sa sinumang humaharang. Sofia, sigaw ni Ricardo habang pumapasok sa siksikang waiting area ng air, kung saan ang amoy ng murang klorina at pawis ay pumuno sa hangin. Walang nakapansin sa siga. Ang kaguluhan ng isang pampublikong ospital sa hating gabi ay nilamon ang lahat. Tumakbo siya patungo sa registration counter, nilulundagan ang mga sirang plastik na upuan. Isang security guard ang sumubok na harangan siya. Hoy, hindi ka pwede pumasok, hinawakan ni Andres ang kwelyo ng uniforme ng heart at ibinagsak sa pader ng hindi humihinto. Iniwang bukas ang daan. Sinipa ni Ricardo ang dobleng pinto na trauma zone. Ang pasilyo ay puno ng mga stretcher na may dugo at mga doktor na tumatakbo at pagkatapos ay nakita niya siya. Si Sofia, nakaluhod sa maruming linoleum na sahig sa labas ng cubicle number 2, tinatakpan ang kanyang muka ng mga kamay. Ang kanyang katawan ay gumagalaw-galaw, naglalabas ng isang iyak na napaka-primitive at nakakapunit ng puso na nagpatigas sa dugo. Ito ang tunog ng isang inang kaluluwa ay kapupunit-punit lang sa kanyang katawan. Hindi. Ricky, pakiusap, hindi. Hinahampas niya ang sahig ng kanyang makamaw. Tumigil ang puso ni Ricardo. Ang kanyang relo ay nagpakitang 0. Ibinagsak niya ang bigat ng kanyang katawan sa salaming pinto ng cubicle at pumasok na parang bagyo. Ang tanawin sa loob ay isang ganap na medical nightmare. Nakahiga si Ricky sa isang kinakalawang na steel stretcher. Ang kanyang maliit na balat na dating kayumanggi tulad ni Ricardo ay naging kulay abo-asul na parang sa isang bangkay. Ang kanyang magalabi ay matingkat na lila. Isang matigas na plastic tube ang dumaan sa kanyang lalamunan, konektado sa isang manual ventilator na pinipiga nang may panik ng isang batang resident doctor na may nanginginig at basang kamay. Ang vital signs monitor ay hindi na tumitibok ng may ritmo. Naglalabas itong isang mahaba, malakas, at tuloy-tuloy na tunog, isang patak na linya sa screen nito. Isang senior doctor na basang-basa, sa pawis ang nag-angat ng kanyang kamay mula sa maliit na dibdib ni Ricky at tumingin sa orasan sa dingding. Time of death, 3:01 AM. Hindi, ang sigaw ni Ricardo ay yumanik sa Pundasyon Nege Hospital. Sumugod siya sa stretcher, itinulak ang head doctor ng may lakas na tumilapon ang lalaki at tumama sa isang estantang gamot. Nagbagsakan ang 12 ng bote ng salamin. Ibinagsak ni Ricardo ang asul na thermal box sa isang metal na tray sa tabi ng stretcher. Binuksan ito ng may mga kamay na nanginginig ng husto na nahiwang thermal lock. Ang kanyang mga daliri ng hindi niya namamalayan. Kumuha siya ng isang malinaw na glass vial na naglalaman ng pulmogenics at isang malaking hiringgilya. Umalis ka dito, sigaw ng head nurse. Sinusubukang hilahin ang braso ni Ricardo. Tawagin ang security. Cardiac arrest na ang pasyente. Walang pwedeng mag-inject. NG Cayetano. Pumasok si Andres sa kubikle sa isang giglap. Kinuha ang kanyang baril at itinutok sa kisame. Walang gagalaw sa taong ito. Utos ni Andres sa isang boses na nakpatahimik sa gulat sa silid.
Kung sinabi niyang iligtas ang bata, iligtas ninyo ang bata o magiging isang bagay ang lugar na ito na hindi ninyo gugustuhing isipin. Hindi narinig ni Ricardo ang bantang kanyang hepeng seguridad. Hindi narinig ang sigaw ni Sofia mula sa labas. Ang kanyang paningin ay kumipot sa isang solong tunnel. Kinuha niya ang hiringgilya, itinurok ang karayom sa rubber membrane ng fial at sinipsip ang 10 ml ng malinaw na compound. Ang kanyang mga kamay, na dating pumipirma sa mga bilyon-bilyong merger contracts ng walang panginginig, ay hindi mahanap ang ife-line sa maliit na brasong kanyang anak. Ricardo, ang paos at basak na boses ni Sofia ay narinig sa likuran niya. Pumasok na siya sa cubicle. Nakita niya ang fial na may logo ng kumpanya. Nakita niya ang dugo ni Ricardo na dumungis sa salamin. Nakita niya ang pata na linya sa monitor. Ang instinct ng isang ina at ang precision ng kamay ng pinakamagaling na nurse na nagtrabaho sa street. Michaels ay biglang nabuhay mula sa likod ng nakakaparalisang takot. Lumapit si Sofia. Marahang itinabi ang kamay ni Ricardo at kinuha ang hiringgilya. Hindi siya nag-alinlangan kahit isang segundo. Itinurok niya ang karayom direkta sa central IV port salig ni Ricky at itinulak ang piston hanggang sa dulo. Nawala ang nagliligtas buhay na likido sa daluyan ng dugongang bata. Heart massage, utos ni Sofia sa isang robotic na kalamigan. Tinitingnan ang resident doctor na natigilan pa rin. Gawin mo ang heart massage ngayon para dalhin ng dugo ang gamot sa buong katawan. Nag-react ang batang doktor. Inilagay ang 2 daliri sa dibdib ni Ricky at nagsimulang mag-pump. 1, 2, 3, 4 na beses na may regular na ritmo. Umatras si Ricardo, napasandal sa malamig na pader, naramdaman na hindi na kayang suportahan ng kanyang gabinti. Hindi siya makahinga. Bawat segundo ay isang walang katapusang pagpapahirap. Tinitigan niya ang patag na berdeng linya sa monitor. Nagmamakaawa sa Diyos na matagal na niyang kinalimutan sa likod ng kanyang paghahabol sa yaman. 10 segundo, walang nangyari. 15 segundo, asul pa rin si Ricky. 20 segundo, ang katahimikan ng cardiac arrest ay namayani sa buong silid. Ipinikit ni Ricardo ang kanyang mamata, nakahanda para sa kabuwang kadiliman, nakahanda na tanggapin ang parusa mula sa langit para sa lahat ng kanyang kayabangan, lahat ng kanyang pagiging makasarili, lahat ng taon na sinayang niya. Nawala na sa kanya ang kanyang imperyo ng walang kabuluhan. Huli na siya, at pagkatapos, bip, idinilat ni Ricardo ang kanyang mata. Bip, bip. Ang patak na linya sa monitor ay kumurbada, bumubuong ang isang maliit, mahalagang berdeng tuktok, pagkatapos ay isa pa, at isa pa, biglang umangat ang dibdib ni Ricky, na parabang isang hindi nakikitang kidlat ang dumaan sa kanyang gulugot, ang kanyang maliliit na mata ay nanlaki. Pula, puno nga ugat, nagahanap ngang hangin ng may mabangis, buhay na desperasyon. Tinanggal ng resident doctor ang tube mula sa kanyang lalamunan. Agad-agad huminga si Ricky. Ito ay isang basang, malalim, paos na tunok, ang pinakamagandang tunok na narinig ni Ricardo sa kanyang 48 taon ng buhay. Umubo ng malakas ang bata, naglabas ngang pulmonary fluid sa damit ni Sofia at pagkatapos ay bumuhos ang isang malakas, malinaw, at puno ngang purong oxygen na iyak na pumuno sa kaliligtas lang na mga baga. Ang kulay cyanosis ay nagsimulang maglaho, pinalitan ng isang mainit buhay na kulay rosas na parang bukang liwewe. Bumagsak si Sofia sa dibdib ng kanyang anak, niyakap siya ng may protektibong lakas na hindi masisira, ibinaon ang kanyang mukha sa leg ni Ricky habang humahagulgol. Ngunit sa pagkakataong ito, ang iyak ay isang siga ng pinakaganap at purong pasasalamat. Ang mga doktor ng PGH ay nakatinginan, hindi makapaniwala. Nasaksihan nila ang isang medical miracle na dala ang isang gamot na hindi kailanman dumaan sa kanilang makamay. Dahan-dahang napaupo si Ricardo sa sahig ng maruming ER. Ang may-ari nga 60 bilyon, ang haring salamin, ay itinago ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang matuhod at nagsimulang umiyak sa malalim na katahimikan.
Nanginginig ang kanyang nga balikat na parang nilindol. Nawala na sa kanya ang Montelibano Medica. Nawala ang kanyang yaman, ang kanyang fila, ang kanyang corporate future. Ngunit ang linya sa monitor ay patuloy na tumutunog, malakas at regular. Hindi mapigilan. Beep, 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 ngumiti si Ricardo sa gitnang kanyang luha. Hindi pa siya kailanman naging ganito kayaman sa kanyang buhay. Ang bukang liwewe ay sumikat sa ibabaw. Maynila na parang isang sunong kulay kahel at lilang liwanag. Nagpapaliwanag sa kaguluhan ng siyudad na hindi natutulog. 4 na linggo na ang lumipas. Ang pinakamalaking financial scandal na yumanik sa pambansang industriya ng parmasyutiko ay patuloy na naging headline. Ang Board of Directors na Montelibano Medica na pinamumunuan na ngayon ni Isabel ay natuklasan ang nakalalasong regalo na iniwan ni Ricardo. O hawak ni Isabel ang kontrol. O nasa kanya ang lahat ng patent na gusto niya. Ngunit sinimot ni Ricardo ang lahat ng research funds at pinunit ang lahat ng international contracts bago pa man siya pumirma sa pagsuko. Hindi isang kaharian ang minana ni Isabel. Minana niya ang isang hungkag na shell na may tambak na bilyon-bilyong utang. Bumagsak ng 60% ang shares ng kumpanya sa loob ng 1 linggo. Ang pamilya Montelibano ay nasa bingit ng financial ruin. Nasasakal sa mga audit mula sa ombudsman dahil sa kaso ng panunuhol na inilabas ni Ricardo sa press. Ngunit para kay Ricardo, lahat iyon ay wala ng halaga. Ang hangin sa itaas na bahagi ng komunidad ay sariwa at malinis. Naglalakad si Ricardo sa makipot at baku-bakong daan. Ngayon, hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit. Nakasuot siyang kupas na maong work boots at isang plaid na cotton shirt na nakatupi ang mangas. Walang bodyguards, walang bulletproof na Land Cruiser. Sa isang kamay, dala niya ang isang plastic bag na puno ng sariwang prutas, karne at mainit na tinapay. Sa kabilang kamay, bitbit niya ang isang maliit na kahon ng mga laruang building blocks. Huminto siya sa harap ng bahay sa gilid ng burol. Ang parehong bitak-bitak na pader na hollow blocks, ang parehong kinakalawang na bubong na yero. Ngunit ngayon, ang pintong yero ay hindi na nakakadena. Bukas ito ng maluwag, pinapapasok ang liwanag ng umaga. Sumilip si Ricardo sa loob. Ang 3 paang mesa ay may malinis na mantel na. Nakatalikod si Sofia, nagpiprito ng itlog. Nakasuot siyang simpleng damit pambahay. Ang kanyang buhok ay nakalugay. Wala na ang kupas na uniforme, wala na ang dilaw na guwantes, wala na ang bigat ng takot. Sa isang sulok, nakaupo sa malinis na sementadong sahig si Ricky. Magaling na siya. Ang kanyang pisngi ay mabilog na. Ang kanyang itim na mga mata ay nagniningning. Ang buhay na aninong kanyang ama. Ang kanyang pahinga ay malalim, kalmado at perpekto. Dahan-dahang kumatok si Ricardo sa bakal na frame kang pinto. Lumingon si Sofia. Nakita siyang nakatayo doon ng walang maskara ng bilyonaryo. Isang maliit, mahiyain ngunit tapat na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Sofia. Ang galit at put ay nagsisimula ng matuyo. Alam niyang isinuko ni Ricardo ang buong mundo niya para sa buhay ng kanyang anak. Ang sugat ay nariyan pa, ngunit ang pader ng yelo ay nagsimula ng mag-crack. Tumingala si Ricky. Ang kanyang malalaking mata ay napako sa matangkad na lalaki sa pinto. Binitawan niya ang kanyang laruan, mabilis na tumayo at tumakbo patungo sa pinto. Agad na binitawan ni Ricardo ang kanyang binamili. Lumuhod siya at binuksan ang kanyang braso. Ang pagtamangang malit na katawan ni Ricky sa kanyang dibdib ay ang pinakamalakas at pinakamapanirang puwersa na naramdaman ni Ricardo sa kanyang buong buhay. Ipinulupot ng bata ang kanyang maliliit na braso sa lig ng kanyang ama. Ibinaon ang kanyang mukha sa balikat ni Ricardo at huminga ng may lakas ng isang buhay na bagyo. Ipinikit ni Ricardo ang kanyang mata at ibinaon ang kanyang mukha sa makapal na itim na buhok ni Ricky. Nilanghap niya ang amoy ng murang sabon at purong buhay. Hinila niya ang bata sa kanyang dibdib ng may protektibong lakas. Muling dumaloy ang maluha. Ngunit sa pagkakataong ito, maluha ito ng isang taong tunay na malaya. Hello champion, bulong
ni Ricardo sa isang boses na basag sa pinakapuro at pinakamabangjis na pag-ibig na kajang taglayin, NG puso, NG tao. Bahagyang humiwalay si Ricky. Tinitigan ang mata ang kanyang ama at nagbigay nga isang malawak, malinis na ngiti na walang bakas ng sakit o takot. Dala ni Papa ang blocks ni Ricky, sabing bata, itinuturo ang kahon sa lupa. Ang salitang Papa ay lumutang sa hangin ng simpleng bahay na yero. Hindi ito umalingaw sa mga marmol na pasilyo, hindi binikas sa harap ng mga corporate heirs. Binikas ito sa pusong karuhaan, kung saan sa wakas ay natakpuan ni Ricardo ang tanging tunay na yaman sa kanyang buhay. Ngumiti si Ricardo pabalik sa kanyang anak, kinuha ang mga kahoy na blok at kinarga si Ricky sa kanyang mga braso, itinaas siya mula sa lupa na parang pinakabanal na tropeo sa mundo. Pumasok siya sa bahay kung saan ang amoy ng bagong timplang kape at ang init ng isang bagong nagsisimulang pamilya ay naghihintay sa kanya. Ang kaharian ng salamin ay gumuho na at naging abo. Ngunit ang kaharian ng dugo ay kasisimula palang itayo sa tunay na lupa.